Tuwid na tuwid ang tayo ni Rolen habang kaharap niya ang major na si Teves. Diretso lamang ang kanyang tingin kahit na nagkakaroon siya ng kakaunting kaba sa kanyang dibdib. Yun ang unang pagkakataon na haharap siya sa isa sa mga tinitingala ng lahat sa hanay nila. Kaya naman labis-labis ang kanyang pag-aalala na baka may magawa na naman siyang hindi magugustuhan ng iba. Madalas kasing pumapalpak ang binata dahil na rin sa pagiging kabado nito. At ang pagsusundalo naman ay hindi niya talaga gusto. Napilitan lamang siyang maging sundalo dahil halos lahat ng lalaki sa kanilang pamilya ay nagsisilbi sa bayan. Kung hindi sundalo, pulis naman. Private First Class Roland Teves, sir! Reporting for duty! First of all, congratulations. This is your first day. Inaasahan ko na magiging epektibong baguhan ka. Babantayan kita. Sir, yes sir! You may go now. Sir, yes sir! Nauna na siyang lumabas ng silid ni Major Teves. Nang lumabas na rin ang iba pang naroroon ay saka siya bumalik. Sinarado niya ang pinto at agad na lumapit sa matanda. Inabutan agad siya ng sigarilyo at parabang hindi mga sundalo kung kumilos. Ang hirap magpaka-professional sa harapan mo, Lo. Pakiramdam ko, anumang oras matatawa ako eh. Buti nga kinakaya mong hindi matawa. Kasi ako, hirap na hirap din ako. Para kang matinong tao eh. Matinong tao naman ako, Lo. Kung makapagsalita ka naman, parang wala akong ginawa kundi maging sakit ng ulo ah. Bakit hindi ba? Hindi ka nga sana makakapagtapos at makakapagsimula sa serbisyo kung hindi lang ako nakiusap eh. Bagsak ang 2 training mo. Yung written exam mo rin nung nakaraan, ang bababa. Sa batch ninyo ikaw lang dapat ang hindi makakatapos. Nakakahiya. Buti na lang mabait ang kumpare ko. Nagawa namin ng paraan. Pasensya na talaga, Lo. Ginawa ko naman kasi yung best ko eh. Pero ganun pa rin talaga eh. Kung hindi mo talaga gusto, hindi naman kita pinipilit. Ikaw lang naman ang nagpe-pressure sa sarili mo na maging sundalo. Alam mo, hindi naman porke maraming sundalo o pulis sa pamilya natin dapat pati ikaw rin. Ayoko po kasi maging kahihiyan sa angkan natin. Isa pa, ako lang naman kasi ang anak na lalaki ng mga magulang ko. Alam ko na ito rin naman ang gusto nila. Alam mo, sa buhay, hindi gusto ng iba ang dapat masunod. Dapat ang gusto mo. Alam mo kung bakit? Darating ang araw na ikaw rin naman ang magsisisi na hindi mo pinili kung ano mga mas magpapasaya sa'yo. At mapagtatanto mo lang yon kapag huli na. Kapag wala ka ng oras para sa sarili mong pangarap. Ikaw, Lo, gusto mo ba talaga tong pagiging sundalo? Sa totoo lang, nung una, hindi. Ayaw na ayaw ko sa baril. Ang gusto ko kasi talaga maging pintor. Ang kaso, ito gusto ng tatay ko. Kaya ito ang kinuha ko. Pasalamat na lang din ako kasi kahit na papaano nagustuhan ko itong pagsusundalo. Kaya unti-unti ko na rin minahal. Siguro matututunan ko ring mahalin tong pagiging sundalo ko, Lo. Roland, nakakapagod pag-aralan ng pagmamahal. Sa buhay ng tao, yan lang ang hindi mo pwedeng ituro at matutunan ng sapilitan. Mauubos ka kapag pinilit mong mahalin ng isang bagay o kahit pa tao pa yan. Kaya kung ano ang sa tingin mo magpapasaya sa'yo, yun palagi ang pipiliin mo. Always prioritize your happiness. Malupit ang mundo. Mismong katiting na kasiyahan kailangan mo pang ipaglaban. Kaya kung may oportunidad, huwag mong palalagpasin. Napapangisi na lamang si Major Teves. Matapos nitong patayin ng sigarilyo sa ashtray, nauna na rin itong lumabas sa opisina. Si Rolly naman, naiwan sandali at napaisip sa huling sinabi ng kanyang lolo. Pinagabihan. Uy, insan, lalim ng iniisip mo ah. Uy, Francis, kanina ka pa ba dyan? Mga 1 minuto siguro. Pinagmamasdan kita eh. O ano, kumusta unang araw? Wala pa naman kami masyadong ginagawa pero sa susunod na linggo, baka maging stay in na ako sa kampo. Alam mo insan, proud ako sa narating mo. Proud silang lahat sa'yo. Nakakaingit ka nga eh. Siguro, kung pagiging sundalo rin ang kinuha kong kurso, magiging proud din sa akin ng mga magulang ko eh.
Alam mo, tanong ko lang ha, masaya ka ba sa pagsusulat ng mga libro? Ha? Oo naman. Masayang masaya. Yung kasi gusto ko eh. Natutunan ko kay Lolo na kung saan ka masaya, yun ang ilaban mo. Kaya wag mo nang isipin kung ano man yung iniisip nila. Hanggang wala kang ginagawang mali, ituloy mo lang. Hindi rin naman silang hahawak ng buhay mo kundi ikaw. Kung sa bagay, tama ka naman. Pero, congrats pa rin. Congrats din sa'yo sa bago mong libro. Ay teka, tungkol pala saan yung libro na ginawa mo? Kailan nilalabas sa publiko? Ilalabas yun sa susunod na buwan, pre. Sana nga maraming bumili. Hindi ko kasi alam kung magiging interesado ba yung mga tao sa aswang. Ano? Aswang? Yun yung topic mo sa bago mong libro? Oo, insan pre, aswang. Ang pamagat, minsan sa sityo ng San Nicolas. Uy, mukhang maganda yan Bibili ako niyan. Pero matanong ko lang, naniniwala ka ba talaga sa aswang? Kaya mo yung ginawa? Yung totoo, oo, naniniwala talaga ako. Tumingin-tingin pa si Francis sa paligid nila. Siniguro niyang wala ni isa sa mga kamag-anak nila ang makakarinig sa kanyang sasabihin. Lumapit ito at pabulong na nagsalita. Hindi ko alam kung maniniwala ka pero bago namatay si Tio Bending nung nakaraang taon, nakakwento niya sa akin. Yung mga ninuno daw natin, pumapatay ng aswang nung panahon ng Kastila. Ano ka ba? Alam mo naman na may problema si Tio Bending sa pag-iisip Mali mo naman totoo. Di ba sa pelikula, kung sino pa yung mukhang hindi nagsasabi ng totoo, yung pa yung mga hindi nagsisinungaling. Ewan ko. Basta, wag na lang muna nating intindihin kung totoo yung aswang o hindi. Ang isipin natin, totoong magkakalibro ka na talaga. Ikaw naman, totoong magiging ganap na sundalo. Nag-apir pa ang dalawa ng mga sandaling yon. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay pumasok na lang din si Roland sa loob ng kanilang bahay at saka natulog. Kinabukasan, maaga siyang umalis ng bahay. Nagtungo siya sa bayan kasama ang kapwa niya sundalo na baguhan din, si Erwin. Naisipan nilang bumili ng mga bago nilang damit na puti na magagamit nila sa pananatili sa kampo. Pati na rin ibang bagay na kanilang kakailanganin. Sana, magkasama tayo sa barracks. Putik, ayoko makasama yung mga hindi man lang nagsasalita. Hindi ko kasi kayang hindi magdadadaldal Hindi rin naman ako madaldal, no? At least, close tayong dalawa. Pero, seryoso, may nasagap akong info. Info? Tungkol saan? Narinig ko sa usapan ng dalawang kuya ko. Yung nasa kabilang division, may operation daw na gagawin sa susunod na linggo. Baka raw magsama ng mga bago. Tingin ko pre, isasabak tayo kaagad sa gera Hindi namang gera. May i-verify lang tayo sa area. Nasabi na sa akin ni Lolo yan. Nip, iba talaga kapag may lolo na major no? Sus, Intel Group nga mga kuya mo Natigil lang ang kanilang usapan nang biglang may nakabanggaan na matandang babae si Erwin. Munti ka nang matumba ang matanda dahil sa laking tao ba naman ni Erwin. Humingi naman ng paumanhin ng binata pero biglang sumigaw ang matanda at nagpakita ito ng pagiging iritado. Hindi ka ba tumitingin sa dinaraanan mo? O sinadya mo talaga akong banggain? Naku, hindi po. Pasensya na po. May hinahanap po kasi ako sa bag ko. Hindi ko po talaga kayo nakita. Pasensya na po. Pasensya? Munti ka na ako matumba? Paano kung tumama ang ulo ko sa semento? Pasensya na lang? Hindi ko naman po talaga sinasadya, Ali. Pasensya na po talaga. Kasalanan ko. Anak mayaman ka siguro, ano? Ano po? Ang mayayaman talaga, akala mo hari ng daan Kapag naglalakad, kung sino-sino lang binabangga. Alibasa, malakas ang loob na manghamak kasi maraming pera. At kapag nakasakit naman ng ibang tao, malakas ang loob kasi hindi makukulong kasi may panglagay. Di ba ganyan ang mga kagaya niyong mayayaman? Grabe naman po kayo sa mayayaman. Hindi po ganoon. May mga mayayaman pong hindi gaya ng sinasabi niyo. Pero ako po, hindi naman po ako mayaman Nakakaluwag lang. Itong katabi ko po ang mayaman. Ah,
Marunong ka rin sumagot at mangasar, ha? Pinagtitinginan na sila ng mga tao ng mga sandaling yon. Kaya naman, hindi na rin nagsayang pa ng oras si Rolen. Nakialam na siya sa nangyayari. Manang, ako na po ang humihingi ng paumanhin kung hindi po kayo napansin ng kaibigan ko. Kung gusto niyo po, dadali namin kayo sa ospital para ma-check. If may seryosong galos kayong natamo, wag na po sana natin palakihin. At baka kung saan-saan pa po mapunta yung usapan na to. Aba, bida-bida ka rin ngayon. Ano akala mo, abogado ka? Huwag mo akong turuan. Ano po bang gusto nyo? Humingi na ng tawad ang kaibigan ko. Nagpapakumbaba na kami pero ikaw pa rin tong galit na galit. Ano po bang pwede nating gawin para maayos yung usapan na to? Pre, yaan mo na. Mukhang sarado naman ang utak na matandang yan eh. Away lang talaga yata gusto mangyari niyan. Magsisisihan mong sinira mong oras ko, iho! Magsisisi ka! Naglakad na ang matandang babae na parabang wala lang nangyari. Naiwang napapailing na lamang ang magkaibigan. Hindi nila alam kung ano ba talaga ang problema na matanda. Maging silang dalawa ay naguguluhan na lang din. Matapos silang makapamili sa bayan, naghiwalay na rin sila ng landas. Sa kabilang barangay pa kasi nakatira si Erwin. Pero magkalapit lang din naman sila ng lugar. Pag-uwi ni Rolen, inilapag niya kaagad sa sala ang mga dala niya. Napasuyod siya ng tingin sa sala at napangiti. Bigla na lang kasi niyang na-miss ang kanyang ina na madalas na naglilinis doon. Nasa ibang bansa kasi ang kanyang mga magulang. Siya lang ang nasa Pilipinas para ituloy ang kanyang pagsusundalo. Pagpunta niya ng kusina ay nagulat siya nang makita niya ang kanyang lolo. Nakaharap sa ref at tumitingin ng pwedeng makain. Lolo, di ka man lang nagpasabi na pupunta ka pala. Bakit? Bawal ba akong pumunta rito? Hindi naman sa ganon. Ang ibig kong sabihin, sana nakapaggandaman lang ako. Mula nang mag-ibang bansa ang mama mo, itong ref na to, hindi na nagkaroon ng matinong laman. Puro tubig eh. Puro tubig pala bakit ang tagal mong mamili? Pinipili ko kung ano yung mas masarap na tubig. Nagtungo ang dalawa sa sala at umupo sa sofa. Alam ni Rolen na may mahalagang sasabihin sa kanya ang lolo niya, kaya siya nito sinadya sa bahay. Lo, may sasabihin ka ba? Sa Sabado, sisimulan na ang operasyon. Nabanggit ko na sa iyo yun, hindi ba? Gusto kitang tanungin. Gusto mo bang sumaba ka agad? Kasi kung gusto mong maranasan agad ang isa sa mga bagay na mas makakapagpaunlad sa iyo bilang sundalo, pwede naman kitang isama sa listahan. Gusto ko kagad maranasan yung ganun para masanay ako. Pero matanong ko lang, Lo, ano ba yung makakalaban natin doon? Mga rebelde. Susubukan natin makipagnegosasyon sa kanila. Usapang peace talk to, Rolen. At alam mo naman kung gaano kadelikado ang ganitong usapan kapag ang kausap mo ay isang rebelde. Sige, Lo. Gusto kong sumama. O sige. Pero ito lang ang sinasabi ko sa iyo, ha. Kapag nasa kampo tayo, major ako. Hindi mo ako lolo. Tatawagin mo ako sa kung ano ang pagkakakilala sa akin ng mga kabaro natin. Oo naman, Lo. Professional lang dapat. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman kita bibigyan ng kahihiyan Gagawin ko ang lahat na makakaya ko para bigyan ka ng karangalan. Basta wag mong i-pressure ang sarili mo, ha. Ang gusto ko lang maging kapaki-pakinabang na sundalo ka. Ngumiti na lamang si Rolen sa kanyang lolo. Mabilis na lumipas ang mga araw. Naganda na rin si Rolen para sa pinakaseryosong araw niya sa serbisyo. Itong araw na kung saan kailangan niyang maging epektibong sundalo para sa kanilang operasyon. 5 silang mga baguhan. Ang mga kasama nila ay matatagal na rin sa serbisyo. Kasama rin nila si Major Teves na siyang mangunguna sa grupo nila. Habang nasa loob ng truck habang nagbabiyahe, napansin ni Role na parang hindi mapakali ang lalaking si Erwin. Pinagpapawisan yon kahit na mahangin naman nung hapon na yon. Dahil katabi rin naman niya ito, tinanong na niya kung ano ang problema nito. Uy, buddy. Anong problema? Okay ka lang? Bigla akong nalalamig Hindi ko alam kung bakit. Masama ba pakiramdam mo?
O konti. Pero kanina bago ako umalis, ayos naman ako eh. As in, magaan ang pakiramdam ko. Pero kanina nung nakaidlip ako, paggising ko, masama na yung pakiramdam ko eh. Baka naman may nakain kang hindi maganda. Wala. Pero tingin ko may weirdong nangyayari. Anong weirdo? Napaginipan ko yung matandang nakasagutan natin sa bayan. Galit na galit, buddy. Para niya akong kakainin ng buhay eh. Tapos, paggising ko, ayun, masama na pakiramdam ko. Tingin ko dahil yun sa panaginip ko eh. Dahil sa panaginip, sumama pakiramdam mo? Parang malabo yata yan, buddy ah. Ewan ko, basta ganun eh. Sa mga sumunod na sandali, narating na rin nila ang kanilang magiging kampo. Nakatirik yun sa gitna ng kagubatan na isang bundok lang ang pagitan mula sa lugar na kanilang pupuntahan. Bago sumapit ang kinagabihan, tinipon silang lahat at naglatag ng mga paalala si Major Teves. Marami itong sinabi tungkol sa mga dapat nilang gawin at hindi. At nagdagdag na rin ito ng mga impormasyon na may kinalaman sa kanilang gagawing operasyon. Dakong alas 7, pinuntahan ni Roland si Erwin sa barracks nito. Nabalitaan kasi ni Roland na tuluyan ng nilagnat ang binata. Pagtingin niya kay Erwin, nakita niyang pawis na pawis ito, nakabaluktot, lamig na lamig. At ang mas nakapukaw pa ng kanyang atensyon ay ang pangingitim ng daliri nito. Lo, Sir Erwin may sakit. Hindi ba natin siya pauuwiin muna? Di bang sinabi ko sa iyo na hindi mo ko lolo kapag nasa trabaho tayo? Sir, yes sir. Hindi niya ikakamatay ang lagnat. Uminom lang siya ng gamot. Hindi ka pwedeng magsundalo kung iindahin mo ang sakit. Kung sa lagnat di mo kayang labanan, hindi mo rin malalabanan ng mga kalaban. Sige na, go back to your barracks. May ginagawa ko. Pero sir, tingin ko malala ang lagay niya eh. Hindi po yata simpleng lagnat lang ang meron siya. Please check him sir, immediately. You are not a doctor, kaya wala kang sapat na kaalaman kung gaano kaseryoso ang sakit ng isang tao. According to your words sir, nung nasa training pa lang kami, it's better to have an insight kaysa wala. And according to my observation, that's a serious matter. Ang sinasabi ko ay connected sa pagiging sundalo at hindi konektado sa pagiging doktor. You cannot diagnose a person if you are not a professional doctor. Then you can tell me that this is only a simple fever. If you're not a doctor, sir. Napanganga na lamang si Major Teves. Hindi nito magawang magalit sa apo dahil alam niyang meron namang punto si Roland. Huminga ito ng malalim. Sandaling binitiwan ng mga papel na nasa lamesa. Sige, ano bang naging basihan mo para sabihing hindi lang yung simpleng lagnat? Give me a valid reason. Based on my observation, sir, hindi tumitigil ang pagpapawis niya. At according to him, nilalamig siya ng sobra. Napansin ko rin yung mga kuko niya sa kamay, nangingitim. At ano? Sabi niya sa akin, may naririnig siyang boses na matandang babae. Nabigla si Rolly nang tumayo agad si Major Teves. Nagpasama ito sa kanya patungo sa barracks nila. Nang makita ni Major Teves ang kalagayan ni Erwin, tila alam na agad nito kung ano ang naging problema. Iwan niyo na muna kami ni Private Teves dito. Sige na! Agad na nag-alisa ng mga kabaryo nila. Nang sila na lang ang nasa loob ng barracks, sinuri ni Major Teves ang katawan ni Erwin. Sir? Humanap ka ng matinong signal. Tawagin mo si Tito Franco mo. Sabi mo sa kanya, papuntahin dito sa kampo si Mr. Yang. Palim lang ka mo. Wala dapat makakita sa kanya rito. Ano bang nangyayari? Sumunod ka na lang muna kung gusto mong mailigtas tong kabady mo. Kinuha agad ni Roland ang kanyang cellphone. Makalipas lang ang halos 10 minuto, nakahanap na rin siya ng matinong signal. Nagawa niyang matawagan ng numero ng tiyuhin niyang si Franco. Pero ang narinig niyang boses sa kabilang linya ay boses ni Francis. Hello, Tito Franco? Uy, insan, si Francis to. Si Tito Franco kasama si Papa. Lumabas bumili ng alak naiwan tong cellphone niya. Pakisabi kay Tito Franco pagbalik niya, pinapautos ka mo ni Lolo na puntahan niya si Mr. Yang.
at papuntahin daw dito sa kampo. Ngayon din daw kagad. Palihim lang daw bawal makita ng ibang kabaro namin. Sino? Si Mr. Yang? Yung incheck na na albularyo? Anong gagawin ng albularyo dyan? Ewan ko, nagugulan din ako kay Lolo Pero ikukwento ko na lang sa'yo kapag nakauwi na ako. Sige na. Pinutol na agad ni Roland ang tawag at dali-dali na rin siyang bumalik. Inabutan niyang naroon pa rin ang lolo niya sa barracks nila Erwin. Sinusuri pa rin ito ang ilang parte ng katawan ng kanyang kaibigan. Nasa gilid lamang si Roland. Naghihintay kung kailan matatapos ang ginagawa ni Major Teves. Anong sabi? O raw, papupuntahin na raw dito. Lo, may gusto sana akong itanong Hindi mo ako lolo rito. Sir, pwede po ba ako magtanong, sir? Ano yon? Bakit kailangan natin ng albularyo? Hindi ba dapat yung medical team ang mag-asikaso niyan? Sila dapat ang tinawagan natin? Hindi magagamot ng mediko kahit na anong gamot mula sa ospital ang kalagayan ni Erwin. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Naniniwala ka ba sa mga aswang? Kung hindi ka naniniwala, wala akong oras para ipaliwanag sa iyo. Sinasabi niyo po bang naniniwala kayo sa aswang, sir? Naniniwala ka ba o hindi? Hindi ko masasabing hindi, pero interesado po ako malaman ng tungkol sa mga kagaya nila. Itong si Private Reyes, nadali siya ng aswang. Paano nangyari yun, Lo? Anong sinabi mo? Paano nangyari yun, sir? May mga aswang na kapag nadikitan mo lang, kaya ka nilang saktan. Kapag natanda nilang amoy mo, meron silang ginagawa na parang kagaya ng sakulam. Medyo nabigla si Roland sa mga narinig niya sa kanyang lolo. Hindi naman kasi niya inakala na sa pagiging astig, respetado at istriktong alagad ng batas, may ganong klase ng paniniwala pala ang matanda. Bagay na hindi naman niya nakikita noon. Ang mga ganitong kaso, hindi kayang gamutin ng medisina mula sa mga doktor o ospital. Mas lalo pang lumalala ang kondisyon ng pasyente kung sila ang gagawa ng paggagamot. Sir, hindi ko inakala na may ganito kayong paniniwala. Pero iginagalang ko po. Masaya po ako malaman. Oo, naniniwala ako sa mga aswang. At malaki ang naging papel ng mga aswang na yan sa buhay ko. Pero huwag ka na magtanong. Hindi itong tamang oras para magkwento at pag-usapan ng mga ganoong bagay. Tungkol ito kay Reyes at hindi sa akin. Tumango na lamang si Roland noong mga sandaling yon. Maya-maya pa, nang tulog na ang karamihan sa kanila, ay dumating na rin si Mr. Yang. Agad nitong sinuri si Erwin na hanggang sa mga sandaling yon ay hindi pa rin nagkakamalay. Pagtingin nila sa kuko ni Erwin sa paa, itim na yon. Para bang kakulay na ito ng duhat. Kayo ba wala alaala kung itong lalaki merong kaaway? Mabait na tao si Reyes, makulit. Pero masasabi kong pala kaibigan siya sa lahat at magalang din sa matatanda. Wala akong maalala na nagkaroon kami ng problema dahil sa kanya. Kasi nakikita ko ang dahilan. Bakit siya nagkaganyan? Kasi may isa aswang galit sa kanya. Naalala ko na. Nung nakaraan, nagpunta kami sa bayan. Meron nakabanggaan si Erwin na matandang babae. Nagbanta siya na magsisisi raw si Erwin. Hindi kaya yun yung aswang? Mismo! Yung aswang talaga! Yun ang gawa nito sa kanya! Ay, nako! Aswang na naman! Pero wag kayo alala! Ako bahala sa tao na ito! Kakayanin niya kaya na sumama bukas ng gabi? Bukas umaga! Pag ako gamot siya ngayon, ayos na sa bukas umaga. Gabi pa naman kayo alis, diba? Kaya wala problema. O sige, gawin niyo makakaya niyo para gumaling ang isang yan. Ako nang bahala sa inyo. Ay nako, wag na bayad. Para ka others Tagal na tayo makakilala. Bakit ka babayad? Sige na, ako na bahala. Kayo, labas muna. Sige na, labas muna kayo. Magbabantay lang kami sa labas. Lumabas ang maglolo. Naglabas na muna ng sigarilyo ang matandang lalaki at nag-abot ng isa kay Roland. Matagal na po pala kayong magkakilala ng Mr. Yang, sir. Mukhang marami na po yata kayong nalalaman tungkol sa mga aswang Sa susunod na mga araw, malalaman mo rin ang lahat ng kwento ko. Kapag natapos na itong misyon natin.
Makalipas lang ang isang oras, lumabas na rin ng barak si Mr. Yang. Pawis na pawis ito at parang pagod na pagod. Magiging ayos na siya basta pahinga muna hanggang umaga ha. O paano? Ako alis na. Hindi ka man lang ba magpapahinga muna o magkakape man lang muna? Ay hindi na. Baka mamaya ako pa kita dito mga kasama mo. Tapos ikaw sumpong. Pagalitan ka na naman. O sige na. Ako alis na ha. Sige, maraming salamat ulit Mr. Yang. Babawi ako sa ibang araw. Kumaway na lamang ang matandang incheck habang papalayo yun. Buntong hininga na lamang ang nagawa ni Major Teves. Pumasok sila muli sa loob. Nawala na ang pangingitim ng kuko ni Erwin. Hindi na rin yung pinagpapawisan. Normal na rin ang init ng katawan. Walang nakakalam ng tungkol dito. Magagalit sa akin yung mas mataas. Hindi kasi sila naniniwala sa pinaniniwalaan ko. Sige na, bumalik ka na sa barracks mo. Lo, pangako nyo, ikukwento nyo sa akin lahat ng tungkol sa mga aswang ha. Hindi na nagsalita pa si Major Teves. Si Roland naman ay nagpahinga na lang din. Kinabukasan ng umaga, dali-daling pinuntahan ni Roland ang kanyang kaibigan na si Erwin. May malay na si Erwin at magaan na rin ang pakiramdam. Lihim niya itong kinausap at sinabi ang mga nalaman niya mula sa albularyong inchik. Totoo? Aswang ang dahilan kung bakit ako nagkasakit? Oo, yun ang sabi ng albularyong kakilala ni Lolo. Nasabi ko na nga ba may kakaiba sa matandang yun eh. Wisit yun ah. Pero, kumusta ka naman ngayon? Wala ka na bang naririnig na kung ano? Wala naman na. Nasa maayos na kalagayan na ako ngayon. Sadyang hindi ko lang inakala na magiging ganon, buddy. Wala naman akong kasalanan sa kanya, di ba? Ewan natin. Baka ganun talaga ang mga aswang. Ako nga, kagabi lang ako naniwala talaga eh. Huwag kang maingay kasi mismong si Lolo naniniwala rin. Kaya nga eh. Di ko rin talaga inakala na si Major may alam din sa mga aswang-aswang na yan. Pero maraming salamat talaga. Ngayon, okay na ako. Buti, gumaling na ako kagad. Gustong-gusto ko pa naman sumama mamayang gabi. Naging mabilis ang paglipas ng oras nung araw na yon. Sumapit na rin ang kinagabihan. Nasa harapan na si Major Teves para kausapin silang lahat. Sa mga oras na ito, nakakaramdam na rin ng kaba si Roland. Kaba na may halong kaligayahan. Pero dinadasal-dasal niya rin na sana ay maging maayos ang lahat. Ngayong gabi, pupunta tayo sa iniinalang kuta ng mga rebelde. Susubukan natin silang kausapin tungkol sa kapayapaan. Hanggat wala silang ginagawang makakapahamak sa atin, hindi tayo magpapakawala ng bala. Hanggat maaari lang ay prioridad natin ang kasunduan. Iiwas tayo sa karahasan. Ngunit kung sakaling kailangan na nating ipagtanggol ang mga sarili natin, huwag tayo magdadalawang isip na protektahan ang isa't isa. Sir, just want to ask a question, sir. Hindi to recitation, Private Teves. Pero sige, anong itatanong mo? Sir, bakit kailangan gabi tayo makipag-usap sa kanila? Dahil nakatanggap ako ng impormasyon kahapon na tuwing gabi lamang naroon ang kanilang commander. Siya ang pakay natin makausap. Wala ka na ba ibang tanong? Sir, wala na sir. Agad na rin silang lumarga matapos ng kanilang sandaling paglilinaw. Habang naglalakad, hindi maiwasan ni Roland na mapatingin-tingin sa paligid. Gustong-gusto na niyang itutok ang baril niya, pero may parte pa rin ang kanyang kalooban ng tila nababahala. Magkakahalong saya at kaba ang nararamdaman niya. Buddy, ayos ka lang? Oo naman, ayos lang ako. Medyo kabado nga lang. Itong unang pagkakataon natin nasasabak eh. Ako rin, kinakabahan ako. Dinadasal ko na nga sana maging maayos lang yung maging usapan. Nagdaan ang halos 1.5 oras, natanaw na rin nila ang kinaroroonan ng mga rebelde. Maliwanag doon, parang isang barangay. Sumenya si Major Teves na kailangan na muna nilang tumigil, pero paghinto pa lang nila, may nagpaulan na kagad ng bala. Natatarantang sinunod ni Roland at Erwin ang sinabi ng Major. Pagtingin nila ay may mga papalapit ng rebelde sa kanila. Kahit na kinakabahan, ikinalma ni Roland ang sarili niya. Tumulong na rin siya sa pagpapaputok.
Pinagbababaril nila ang mga rebelding nagtatangkang makalapit sa kanila. Retreat! I said retreat! Wala silang nagawa kundi ang umatras na lamang muna. Ang usapang pangkapayapaan na sisimulan pa lang sanang pag-usapan na uwi lamang sa patayan. Sa isang iglap lang, 2 agad ang nalaga sa bilang ng mga sundalo. Nagawa naman nilang makalayo. Pansamantala silang nakapagtago sa malaking bato, habang ang iba naman ay nagbabantay sa gilid. Maputukan ang mga rebelde sa oras na mag-approach sila sa atin. Wala silang balak na pag-usapan ng kapayapaan. Kailangan na rin natin pumalag. Sir, wala na po si Sargento Guido at Private Marabag. Parehong may tama sa ulo ang 2 nilang kasama. Si Rolen sandaling natulala. Tila nagdulot ng matinding trauma sa kanya ang makita ang mga kasamahan na namatay. Para siyang natutuliro. Bitbitin silang 2. Babalik na muna tayo sa... Ha! Muli silang napadapa nang marinig ang makakasunod na putok ng baril. Sa mga sandaling ito, nakipagsabayan na rin sila. Isa si Rolen sa matapang na nakipagpalitan ng putok. Kahit madilim, nagagawang makatama ng binata. Pero nang tumingin siya sa gilid, nakita niya ang lolo niya na meron ng tama sa tagiliran. Lo! Focus! Huwag mo akong tawaging lolo! Nagmamatigas ka pa, may tama ka na eh. Tinulungan niya makaupo ng maayos sa matandang lalaki. Nakita niya na malakas ang tagas nito sa tagiliran. Nakatingin ito sa kanya ng diretsyo, parang nahihirapan ng huminga. Lo! Lo! Uy, Lo! Huwag kang ganyan, Lo, ha? Sa bahay ko, sa basement. Kunin mo yung baol. Buksan mo. Susi sa kwarto ko. Lo, ano bang sinasabi mo? Lumabang ka dyan! Saka lamang napagtanto ni Rolen na hindi lang pala tagiliran ng tama ni Major Teves. Tinamaan din pala yon sa gilid ng dibdib. Kaya wala pang ilang minuto, tuluyan nang binawian ng buhay ang tinuturing nilang leader. Wala silang magawa ng mga oras na yon kundi ang umatras. Kapag tumagal pa sila roon, ay maaari silang mapalibutan at maubos. Buong pagsisikap nilang binuhat ang mga kasama nilang sugatan at namatay. Sa awa ng Diyos, nagawa nilang makaalis sa lugar na yon. Nakabalik sila ng kampo. 5 ang nalaga sa kanila kabilang si Major Teves. Agad naman itong nakarating sa mas nakatataas sa kanila. Mabilis ang mga pangyayari. Parang nung gabi lang ay kausap pa ni Rolen ang kanyang lolo. Pero sa mga sandaling ito, nasa harapan na siya ng burol nito. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap lang, mawawala ang kanyang hinahangaang sundalo. Insan, ako naman na magbabantay. Magpahinga ka na muna. 2 araw ka nang walang maayos na tulog eh, oh. Ayos lang ako, Insan. Gusto ko lang bantayan si Lolo hanggang sa mailibing na siya. Hindi ko siya nabantayan nung nasa gitna kami ng putukan eh. Insan, wala kang kasalanan sa nangyari. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Tsak na malulungkot din si Lolo niyan kapag ganyan ka. Maraming salamat Pero dito lang ako. O sige, sasamahan na lang kita. Umupo si Francis sa tabi nito. Maya-maya lang, dumating ang albularyong si Mr. Yang. Lumapit ito sa kabaong. Matapos yun, napatingin ito kay Rolen na parang may nais itong sabihin. Nakuha naman agad ni Rolen yon. Pumasok sila ni Mr. Yang sa loob ng bahay at dito siya kinausap ng inchik. Sigurado ako meron sabi sa'yo lolo mo bago siya mamatay. Meron nga ho. Ang sabi niya sa akin, yung baul daw nasa basement. Buksan ko raw yung gamit yung susi na hahanapin ko raw sa kwarto. Tungkol saan ba yun? May alam ka ba sa sinasabi niya? Halik ka, ikaw sama sakin. Saan tayo pupunta? Kunin mo muna susi, tapos tayo punta sa basement. Teka, alam mo yung basement ni Lolo? Ako nga po, apo niya hindi ko alam yun Halik ka na, ako kwento sa'yo lahat dapat mo malaman. Sinunod na lamang ni Rolen ang sinabi ng matandang inchik. Noong mga sandaling yon ay nahihiwagaan na talaga si Rolen. Sabik na sabik siya, kaya nang mahanap nila ang susi,
Agad din naman silang nagtungo sa basement. Ang lagusan ng basement na yon ay nasa loob ng bodega. Hindi rin siya makapaniwala na meron palang sikretong lugar doon. Pagbaba nila, pinindot ni Mr. Yang ang switch ng ilaw. Base sa nakikita ni Roland sa galaw na matandang inchik, parang ilang beses na rin pumupunta roon si Mr. Yang. Ito lugar para sa mga tao na pumapatay ng aswang. Dito kami lagi-lagi usap no araw. Dati dito nabubuo aming mga plano. Teka, ano ba talaga kayo? Yung lolo, siya aming leader nung siya binata pa. Kami lagi paslang aswang. Lolo mo, berdugo. Sobra husay sa pagtugis mga nilalang. Si Lolo talaga? Si Major Teves? Oo, siya nga. Bago siya sundaro, siya muna babangis manunugis. Pero namapas lang namin iba aswang, siya tigil na. Siya pasok ami. Kasi yun sabi kanya ama. Kaya mula noon, iwanan ni lolo mo asamahan. Pati iba namin kasama, aalis na rin. Iba punta, iba bansa. Iba naman buos na pamilya. Akala namin mga aswang di na babalik eh. Akala namin lahat aswang pas lang namin. Pero di pala. Meron pa pala tila. Kaya ngayon, ako di ko alam ano gawin. Wala na samahan. Wala na rin lolo mo. Wala na lalaban sa aswang. Ay nako, nakakawindang tong mga nalalaman ko. Buong buhay ko na malapit ako kay Lolo. Wala man lang nakapagsabi sa akin ng tungkol dito. Pero ano bang laman ng baul na yan? Ikaw bukas. Dali, ikaw bukas lang. Agad na binuksan ni Roland ang baul gamit ang susing kinakalawang na. Nang mabuksan na niya, nakita niyang isang baril na kung tawagin ay senyorita. Isa't kalahating dangkal ang haba nito. Yang baril na yan. Yan gamit lolo mo nung laban siya sa aswang. Sobrang galing lolo mo dati pag gaya ang gamit niya. Alam mo bakit? Bakit to? Hindi yung pangkalaliwang baril. Yan ay meron nakadikit na mutya ng pangil ng kidlat. Mutya ng ano? Ng alin? Mutya ng pangil ng kidlat. Teka. Ang gulo. Yung kidlat, may pangil? At yun ang mutya? Paano naman magkakaroon ng pangil yung kidlat? Tignan mo maigi yung baril. Dinampot ni Roland ang baril. Pagtingin niya sa hawakan nito ay merong nakadikit na tila pangil ng isang hayop. Kulay puti at matulis. Oh, ano to? Ang baril na yan, nakidlatan yung dulo kidlat. Yun ang tawag namin sa pangil. Kasi ang kidlat misang pagtama sa metal, may naiwan na ganyan na hugis pangil. Yung dulo pala ito ng kidlat na tumama sa metal na tumigas. Akala ko naman may pangil yung kidlat eh. Akala ko literal talaga na pangil. Yung pala nagkorting pangil lang. Kawak namin sa ganyan, pangil na kidlat. At ang pangil na ganyan, siya tuling namin mutya. Isa mutya na makapangyarihan pagdating sa pag-asinta. Ano gagawin ko dito? At bakit pinabuksan sa akin ni Lolo to? Isa lang ibig sabihin, ikaw susunod yapak na yung lolo. Ha? Bakit ako? Marahil ikaw taglay tunay na katapangan na gaya ng kanya katapangan. Hindi. Hindi ko alam kung magagawa ko yan. Baguang sundalo lang ako, tapos ngayon lalaban naman ako sa mga aswang. Hindi ko alam gawin yan. Roland, tingin ikaw sa akin. Tingin mo, ikaw pabayaan ko? Hindi. Bago mawala lolo mo, kami usap-usap. Na sakali mawala siya, ako bahala sa'yo gabay. Matali kami kaibigan lolo mo. Marami ako alam sa kanya. Kaya alam ko rin na ikaw kanya pili pala sunod ng yapak niya at ng inyo ninuno. Huminga ng malalim si Roland. Naguguluhan siya sa mga nangyayari. Sabay-sabay na ang mga iniisip niya. Hindi na muna pinansin ni Roland ang mga nalaman niya. Itinoon na lang muna ni Roland ang atensyon niya sa burol ng kanyang lolo. Makalipas ang ilang araw,
Nailibing na rin si Major Teves. Maraming nakipaglibing, marami ang nalungkot. Pero si Rolen, balak niyang balikan ang mga rebeldeng pumaslang sa lolo niya at sa kanyang mga kasamahan. Kaya kinabukasan pa lang, muli siyang sumama pabalik sa kampo. Iba na ang namumuno sa kanila at mas marami na sila kumpara nung una. Buddy, ayos ka lang ba? Dapat kasi nag-leave ka muna eh. Hindi pa kondisyon ng utak mo eh. Kasi simula ako pa lang sa serbisyo, leave ka agad. Ayoko madungisan ng pangalan ni Lolo. Bibigyan ko ng hustisya ang kamatayan nila. Eh, ikaw ang bahala. Basta, focus ka lang ha. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa kuta ng mga rebelde. Pero malayo pa lang, nagtataka na sila. Napansin kasi nila na parang tahimik ang lugar. Wala silang naririnig na mga nagtatawanan at nag-iinuman. Nang subukan nilang lumapit, nagimbal sila sa kanilang nakita. Patay na ang mga rebelde. Nakahandusay ang lahat ng yon. Kabilang na rin ang pinuno ng mga ito. Nakita nilang lasog-lasog ang katawan ng mga rebelde at wakwak pa ang mga tiyan. Sa mga sandaling ito, tila nagkaroon na ng ideya ang binatang si Rolen sa kanyang mga nakikita. Alam niya na maaaring ang mga yon ay pinaslang ng mga aswang. Sinuyod nila ang area. Mga ilang sandali lamang, nanlaki ang mga mata ng mga sundalo nang makita nila ang mga aswang na nasa taas ng mga puno. Agad na lumusob ang mga yon. Pinagbababaril nila pero sadyang mabibilis at maliliksi. Wala silang matamaan kahit na natatapatan pa nila ng dalang ilaw. Sa halip na sila ang makapatay ng aswang, sila pa ang nababawasan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, dito na napagtanto ni Rolly na talagang hindi kakayanin ng normal na tao ang mga aswang. Mapanganib ang mga yon. Peligroso at delikadong kalabanin ito ng mga gaya nila. Kahit mga armado sila, wala silang binatbat sa bilis at diskarte ng mga aswang. Kaya noong mga sandaling yon, napilitan silang lahat na umatras. Kahit kasi anong gawin nila ay hindi pa rin sila makatama. Dali-dali silang tumakbo pabalik. Nang makabalik sila sa kampo, marami ang nalaga sa kanila. Halos kalahati. Natuliro ang mga kabaro nila. Kahit ang mga veterano nagulat din. Yun ang unang beses na meron silang nakaengkwentrong mga aswang. Ang insidenteng yon ay kumalat sa kampo nila sa bayan ilang araw lang ang nakalipas. Naggalit ang mga nakatataas at dahil dito tinanggal sila sa operasyon. Pinalitan sila ng mga bago. At ang isinumbong nila na tungkol sa aswang, kagaya ng inaasahan, hindi pinaniwalaan. Visit talaga. Ayaw nilang maniwala sa amin. Pati si Sargento, sinuspindi nila. Sinabihan pa nilang gumagawa ng kwento. Totoo naman talaga may aswang eh. Banas na banas si Rolly nang makauwi na siya galing ng kampo. Kausap niya ang kanyang pinsan na si Francis. Magharap sila sa lamesa habang nagmimerienda. Di ba sabi ko naman sa'yo, totoo mga aswang? Totoo rin ang mga balibalitang ang angka natin dati ay mga birador na mga aswang. Akala mo, hindi ko alam yung sinabi ni Mr. Yang sa'yo, no? Paano mo nga nalaman? Malamang, tinanong ko siya. Sinabi niya rin sa akin kasi apo rin naman ako ng lolo natin eh. Pero ano palang balak mo? Tatanggapin mo? Ako kasi hindi talaga pwede eh. Wala akong alam sa paghawak ng mga armas o sandata na yan. Hindi ko alam kung tatanggapin ko. Wala rin naman kasi ako mabigat na dahilan eh. Mabigat na dahilan? Hindi ba mabigat na dahilan na ang angka natin kalaban ng mga aswang? Anumang oras, pwede nilang saktan ng isa sa mga kadugo natin. At biglang responsibilidad ko na ngayon ng buong angka natin. Hindi lang buong angka, no? Baka buong sangkatauhan na rin dito sa probinsya natin. Hindi na lamang sumagot ng lalaking si Rolen, pero gumulo rin sa kanyang isipan ang mga narinig niya. Pakiramdam niya bigla, meron siyang obligasyon sa lahat. Pakiramdam niya, responsibilidad niyang maging tagapagligtas ng mga tao. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, agad na tumungo na lamang ang binata sa kanyang silid. Muli niyang inilabas ang senyorita na itinago niya sa loob ng aparador.
Walang kalam-alam si Mr. Yang na kinuha na niya ulit yon. Wala namang bala to eh. Anong silbi ng baril na to? Tiningnan niya yon ng maigi. Laking gulat niya nang bigla na lamang kumislap ang dulo nito. Nakaramdam din siya ng bahagyang init kaya nabitiwan niya yon. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Nagtataka siya kung ano ang nangyari. Nung unay sinampal niya pa ang sarili niya sa pag-aakalang baka nananaginip lang siya. Kumuha siya ng basahan at muling ibinalik ang baril sa aparador. Agad naman niyang pinakontak kay Francis sa matandang albularyo. Kaya kinabukasan ng umaga, muling nakipagkita sa kanya si Mr. Yang. Nasa basement na naman sila ng kanyang lolo. Ano ba meron? Bakit ako patawag mo? Pero lang ko pasyente mamaya hapon eh. May gusto lang kasi ako malaman tungkol sa senyorita na baril. Ha? Akala ko ayaw mo. Bakit ikaw interesado ngayon? Kinuha ko yung baril. Kinuha mo? Ginamit mo? Hindi. Itinago ko lang sa aparador. Ano tanong mo? Gusto ko lang malaman kung ano ba talaga meron doon. Nung hawakan ko siya kanina nakaramdam ako ng kakaiba. Medyo mainit. Tapos biglang kumislap yung dulo ng baril na yon. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga meron sa baril na yon? Hindi ka kasi kinig sa akin eh. Ang sabi ko, yung baril na senyorita, di pangkalaliwan, di basta-basta, makapangyalihan. Kaya niya patay aswang kahit wala bala. Teka. Baril na walang bala? Aba, mukhang maganda yatang may sulat yan ah. Kaya makapas lang ng aswang kahit na walang bala? Anong gagawin mo sa baril na yon? Ipambabato? Sa oras hawakan mo baril, senyorita. Kung ikaw ang kikilalanin kanya bago amo, magkakaroon siya kay makapangyarihan. Sa loob baril, may mabububulitas na dulot na kapangyarihan. Yun ang makakapas lang sa aswang. Medyo nalalabuan ako eh. Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganong klase ng baril. Ang sinasabi niyo sa akin, meron pang kapangyarihan. Seryoso ba talaga tong usapan na to? Insan, totoo mga sinasabi sa iyo ni Mr. Yang. Totoo may kapangyarihan ng baril na senyorita. Dahil sa mutya ng pangil ng kidlat. Hindi mo lang talaga alam na ang angka natin may kakaibang itinatago. Kung babasahin mo ang libro na isinulat ng isa sa mga lolo natin, doon mo malalaman kung saan nagmula yung baril na senyorita. Saan nga ba nagmula? Ayon sa nabasa ko, ang baril na senyorita ay galing sa isang misteryosong Kastila na bigla na lang daw lumitaw sa bukirin. Gabi raw kasi noon. Habang naglalakad ang isa sa mga lolo natin at ang kanyang mga kaibigan, bigla silang inatake ng mga aswang. Pero dumating tong Kastila. Di nagtakbuhan yung mga kasama ng lolo natin. Tapos, yung Kastila, napatay naman daw yung mga aswang. Pero hindi alam ng lolo natin, bago pala dumating yung Kastila, marami na pala yung sugat sa katawan. Kumbaga, bago yun, napalaban pa pala sa iba. Di namatay yung Kastila na yun, naubusan ng dugo. Pinamana ngayon sa lolo natin yung baril. At ang baril na senyorita, si Lolo Major ang huling naging amo. At kung sakaling papayag ka na ikaw ang humawak nun, ikaw na ang bagong tagapangalaga ng baril. Napatango si Mr. Yang sa sinabi ni Francis. Napapaisip lang din naman si Roland noong mga oras na yun. Parang habang tumatagal kasi, ay nagkakaroon na rin siya ng interes sa mga bagay na may kinalaman sa mga aswang. Natapos ang usapan nilang yon, mas lalo na namang nagulo ang utak ng binata. Gabi na nang maisipan ni Roland na dalawin ang kanyang lolo sa puntod nito. Malapit lang din naman kasi sa kanila ang sementeryo. Kahit 10:00 na, ay wala siyang pakialam sa paligid. Dala niya ang baril na senyorita na nakalagay lamang sa maliit na bag. Umupo siya sa harapan ng puntod ni Major Teves. Lo, daya mo naman kasi. Nauna ka kagad na mawala. Hindi mo man lang naipaliwanag sa akin na maayos ang lahat. Lo, bigyan mo naman ako ng sign. Bigyan mo ako ng senyales kung tutuloy pa ba ako sa army o kung papatulan ko na ba yung sinasabi ni Mr. Yang. O sige,
ganito na lang. Kapag humangin ng malakas, ibig sabihin, gusto mo akong tumuloy sa army. Pero kapag may nagpakitang aswang ngayon, ibig sabihin, susunod ako sa yapak mo. Ano? Deal? Nawala ang ngiti ni Roland nang mapagtantong para siyang siraulo na kinakausap ang harapan ng puntod ng kanyang lolo. Pero wala pang ilang minuto, naramdaman na lamang niya na meron ng kumakaluskos sa paligid. Napalingon siya sa mga puno sa hindi naman kalayuan. Meron siyang nakitang tao na naroon. Hindi niya alam kung bakit. Dahil sa kanyang kuryosidad at sa pag-aakalang magnanakaw lang yon, tumungo siya roon para tingnan ng malapitan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napalingon sa kanya ang lalaking nasa itaas ng puno. Hindi niya gaanong makita ang mukha dahil kulang ang liwanag na meron ng lugar. Pero narinig niyang bigla na lamang yung umangil na parang mabangis na hayop. Gagi. Lo, eto na bang sinyalis mo? Hindi nagdalawang isip si Roland na kunin ng senyoritang baril. Tinutukan niya ang aswang. Pagkalabit niya ng gatilyo, bigla na lamang may kumislap sa dulo ng baril pero walang tunog ng putok. Nakita na lamang niyang bumagsak ang aswang. Sa pagkamangha, hindi agad nakagalaw si Roland. Napapatingin na lamang siya sa baril na yon. Sa mga oras na yon, hindi na niya namalayan na nakaalis na pala ang aswang. Ang bihira. Paano nangyaring tinamaan yung aswang na yon eh? Wala naman lumabas na bala rito. At saka, ang astig naman ito. Parang kidlat yung nalabas ang uso ah. Nagmamadali siyang makaalis doon nang mabahalang baka may iba pang mga aswang na dumating. Agad niyang pinuntahan si Francis sa bahay niya. Mabilis din naman dumating ang kanyang pinsan. Seryoso? Meron kang binaril na aswang gamit yung senyorita? Oo. Hindi rin nga ako makapaniwala na magagawa ko yun eh. Bigla ko na lang naisip na magtiwala sa baril na yun. Kahit na alam kong wala naman talagang bala. Isang malalim na paghinga ang kanyang ginawa. Unti-unti na niyang nabibigyan ng interes ang pagsunod sa yapak ng kanyang lolong na mayapa. Makalipas ang ilang araw, nalalapit na rin ang kanyang pagbabalik sa serbisyo. Wala nang suspensyon na hindi makatarungang ipinataw sa kanila. Pero kahit na ilang araw na lang ay makakabalik na siya ulit, tila naguguluhan naman ang kanyang sarili kung magpapatuloy pa rin siya. Wala na rin naman kasi si Major Teves na siyang naging inspirasyon niya. Isa pa, una pa lang ay hindi naman talaga niya gusto ang pagsusundalo. Ginawa niya lang yon dahil ayaw niyang maging kahihiyan sa kanyang pamilya. At dahil na rin sa iniidolo niya, si Major Teves. Pero nagulat rin si Roland na ganun rin pala ang iniisip ni Erwin. Buddy, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Sayang naman yung pinaghirapan mo ng ilang taon kung aayaw ka na. Buddy, parang hindi para sa akin ang pagsusundalo eh. Araw-araw at gabi-gabi akong ginugulo ng mga nangyayari. Para akong nababaliw. Isa pa, saka ko lang napagtanto na ayaw ko pang mamatay. Tsaka, ayaw ko naman talaga nito una pa lang eh. Teka. Akala ko ba gusto mong magsundalo? Ang gulo mo naman. Hindi. Napagtanto ko lang kasi ngayon na hindi pala talaga ako rito masaya. Mas gusto ko palang trabahong ligtas. Yung trabahong siguradong may bukas para sa akin. Dito kasi hindi ko alam eh. Parang palagi na lang nasa delikado buhay natin. Tapos yung nakaraan pa, mga aswang. Yung pa'y nakalaban natin. Tingnan mo naman pre ah. Sinong hindi mabubuang? Pinatay ang mga kasama natin nung unang beses. Tapos, sa pangalawang beses natin punta sa kampo ng mga rebelde, mga aswang naman ang pumatay sa mga kasama natin. Napapailing na lamang ang lalaking si Erwin. Naiintindihan naman ni Roland ang nararamdaman ng kanyang kabady. Dahil sa totoo lang, halos pareho lang din naman kasi sila ng pinagdaraanan. Dahil sa mga sinabi sa kanya ni Erwin, naisipan niyang ituloy na rin talaga ang pag-alis sa serbisyo. Kaya nung hapon din na yon, kasabay niyang nagtungo sa opisina si Erwin. Pinayagan naman silang makapag-resign dahil na rin sa isyo sa mentalidad ng dalawa. Labis kasi talagang nagdulot ng trauma ang mga nangyari sa kagubatan. Nung gabing yon,
Malas yata natin ngayon, pre. Walang masak yan eh. Ayos lang yan. Sanay naman ako maglakad eh. Sigurado kang sanay ka maglakad ah. Malayo-layong lalakarin natin, pre. Wala naman problema, no? Nung nag-aaral pa ako, puro lakad lang din naman kasi yung ginagawa ko. Yung baon ko kasi tinitipid ko nun eh. Para lang makapaglaro ng mga video game dito sa bayan. Buti ka pa, nakaranas maglaro ng mga ganyan. Ako kasi, hindi eh. Alam mo naman kung gaano ka-stricto pamilya ko. Bawal ang mga bagay na walang kinalaman sa pagpapayaman at pagpapalakas ng pangalan namin. Maya-maya lang, may sasakyang bumusina ng malakas. Uy! Tarantado yun ah! Nasa gilid na nga tayo, sasagasaan pa tayo. Mga siraulo kasi talaga minsan yung mga driver na yan eh. Akala mo kanila yung daan porque malaki yung sasakyan nila. Ay nako, kung nabubuhay pa si Lolo, yari yan kapag sinumbong ko yan. Ayaw na ayaw pa naman sa mga taong harabas kung magpatakbo. Sandaling natigil ang kanilang pag-uusap nang bigla silang may makitang babae na nakaupo sa gilid. May dala itong isang malaking bag. Narinig nilang parang iiyak na ang babae kaya nag-alala sila. Nilapitan nila ang babae. Nakita nilang tila meron itong iniinda sa paa nito. Miss, anong problema? Anong nangyari sa'yo? Masakit ang paa ko eh. Namumulikat siya kanina pa. Hindi ko alam kung paano siya ibabalik sa dati. Miss, ayos lang ba sa'yo kung tutulungan ka namin? Mahahawakan lang yung paa mo para mawala yung paninigas ng paa mo. Sige, pakiusap. Tulungan niyo ako. Sige miss, kaming bahala. Huwag ka mag-alala. Maalam din kami sa ganito. Mga sundalo kami. Baguhan nga lang. Pero kaka-resign lang rin namin. O sige, ayos lang. Mukha naman kayo mapagkakatiwalaan eh. Hindi na nagsayang ng oras ang dalawang lalaki. Nakikita na kasi nilang parang namumutla na ang babae sa sobrang sakit. Umaakyat na rin kasi ang pulikat nito hanggang hita. Ginawa ng dalawang lalaki ang kanilang makakaya para mawala ang pulikat ng babae. Mga ilang sandali lang ay nakaraos na rin ito. Pawis na pawis ang dalaga ng mga sandaling yon. Si Roland at Erwin naman ay nakahinga na rin ng maayos. Akala kasi nila ay hindi nila maaagapan. Ayan, ayos na. Makakalakad ka na ulit. Miss, saan ka ba nakatira? 9:00 na ng gabi at mag-isa ka lang dito sa daan. Di ka ba natatakot? Natatakot. Kaso wala naman ako magagawa eh. Kailangan ko maglakad. Wala naman kasing masakyan. At isa pa, malapit na rin naman ang tirahan ko dito sa bayan. Nakatira ako sa boundary ng bayan at ng baryo Masinloc. Dadaan ka pa ng gubat? Oo, mas malapit kasi kapag doon ako dumaan eh. Araw-araw mo ba itong ginagawa kapag nauwi ka? Napakadelikado. Babae ka pa naman. Kailangan ko maghanap ng trabaho eh. Kung hindi ako makakahanap ng trabaho, wala kaming kakainin ng lola ko. O sige, ihatid ka na namin pauwi sa inyo. Delikado ang gabi ngayon eh. Tara pre, hatid natin siya. O sige, wala namang problema. Sigurado ba kayo sa sinasabi nyo? Baka nakakaabala ko sa inyo mga sir. Hindi naman. Papauwi na rin kasi kami. At wala na rin naman kaming ibang gagawin eh. Huwag ka na maya. Isipin mo na lang na nagsisilbi kami sa bayan. At ikaw ang bayan namin. Buddy, joke ba yun? Ang corny. Siya nga po pala, Gabriela ang pangalan ko. Hango ang pangalan ko sa isang babaeng matapang at mabangis. Ang ganda nga ng pangalan mo eh. Ako nga pala si Erwin. Ako naman si Roland. Bagay na bagay ang mga pangalan niyo sa inyo. Nagtawanan sila nung oras na yon na parabang matagal na silang makakakilala. Maya-maya lang, agad na rin namang sinimula ng paglalakad. Nang nasa kagubatan na sila, tahimik lang ang dalawang lalaki. Nabuhay na naman ang kanilang trauma. Naalala na naman kasi nila kung ano ang nangyari sa kanila sa kagubatan. Pero kahit na ganon, pinilit nilang hindi maghari ang takot sa kanilang kalooban. Kailangan nilang maihatid ang babaeng si Gabriela kung saan man ito nakatira. Masayang kausap ang babaeng si Gabriela. Dahilan para kahit papaano ay mabawasan ang pangamba nila.
Pakiramdam talaga ng dalawang binata ay matagal na nilang nakilala ang babaeng yon. Magaan kasi ang kalooban nila. Hindi dahil may gusto sila sa babae, hindi dahil sa maganda ito at sexy, kundi dahil pakiramdam nila ay mabuting tao ang babaeng yon. Alam mo, siguradong mabait na apo ka. Kasi kahit alam mong delikado, dumadaan ka pa rin dito para lang makahanap ng trabaho. Sa aming paghihirap kasi, wala kaming choice. Minsan nga, buhay pa namin ng kapalit pero dahil kailangan namin makasalba sa isang araw, sumusugal kami. Naintindihan ka namin. Kaya nga pakiramdam namin, proud na proud sa'yo lola mo eh. Kami na lang ng lola ko magkasama sa buhay. Kaya ayun, lahat ginagawa ko para sa kanya. Sandaling nanahimik ang tatlo. Hindi kalaunan, nakarating na rin sila sa isang bahay na yari na rin sa semento. Pero wala itong ikalawang palapag. Mahabang bahay lang yon. Bahay ito ng dating kakilala ni Lola. Naipamana lang sa amin ang pumanaw na siya. Halika kayo, pumasok kayo. Ipapakilala ko kayo sa lola ko. Malawak ang bakuran ng bahay. Walang supply ng kuryente pero maliwanag dahil malakas ang mga lampara. Nagkakatinginan ng dalawang lalaki. Ang akala kasi nila ay may ibang kapitbahay sila Gabriela. Pero wala. Nasa parte pa rin sila ng kagubatan. At wala silang ibang makitang naroon kundi ang mga nagtataasang mga puno. Lola, nandito na po ako. Ay, siya nga po pala. Kasama ko nga pala sila Erwin at Rolen. Mababait po silang tao. Tinulungan po nila ako nung mamulikat ang paa ko. Tapos, hinatid po nila ako dito para makarating ako ng ligtas. Magandang gabi po sa inyo. Hello po! Nakaigalang ang matanda sa papag. Nakaharap ito sa dingding. Hindi humaharap sa kanila. Nagkibit-balikat na lamang ang dalawang lalaki. Pasensya na kayo ah. Mainitin talaga ang ulo ni Lola eh. Alam niyo naman, tumatanda na. Tulog yata lola mo eh. Nakakabala yata kami. Hindi, gising pa yan. Sadyang hindi niya lang kayang humarap sa mga tao. Mahiyain siya eh. Pero kapag ganyan siya, inis yan kasi anong oras na naman ako umuwi. La, dito lang kami sa bakuran ha. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka. Tumungo sila sa bakuran. Tumambay na muna ang dalawang lalaki roon habang naghihintay sa babaeng si Gabriela. Ipagtitimpla raw kasi sila nito ng kape. Habang naghihintay, hindi maiwasan ni Erwin at Rolen na mapansin ang kanilang paligid. Hindi ko kayang tumira sa ganitong lugar. Mamamatay ako nito sa lungkot eh. Uy, naano boses mo? Baka mamaya marinig nila tayo eh. Pero, di ba sabi niya kanina, sa boundary siya ng gubat at baryo Masinloc? Eh ano to? Kaya nga eh, yun din ang napansin ko. Malayo pa rin yung baryo ng Masinloc, di ba? Parang dun pa nga yata sa kabila yun eh. Pero mukha naman siya mabuting tao eh. Baka masyado lang tayong nag-iisip. Siguro. Natigil lang ang kanilang pag-uusap nang biglang dumating na ang babaeng si Gabriela. Dala na nito ang 2 tasa ng kape. Ngumiti pa ito sa kanila. Bago ilapag, ngiti pa lang ng babae, parang nakikiliti na sila na hindi nila maintindihan. Bigla na lang nagbago ang ibig sabihin ng ngiting yun para sa kanila. Masarap ang kaping yan, purong-puro. Pero, pasensya na kayo kung yan lang ang naibigay ko ha. Wala kasi talaga kami ngayon eh. Hindi, ayos lang naman. Isang karangalan na mapagtimplahan mo kami ng kape. Isa pa, ang sabi nila eh, masasarap daw talaga ang mga kape kapag sa mga ganitong lugar ginawa. Mismo pre. Tara, tikman na natin. Oh, may signal pala rito eh. Sagutin mo na, baka importante yung tawag mo sa cellphone. Sandali lang ah, tumatawag si Airpat eh. Inilapag na muna ni Erwin ang kape. Habang si Rolen naman, sandali pa munang naghintay na makabalik ang kanyang kabady. Nang mapatingin siya kay Gabriela, nakangiti ito sa kanya at parabang sinasabi nito na inuminan niya ang kape. Inamoy niya ang kape. Amoy kaping barako naman. Pero
merong naamoy si Roland na weirdo mula roon. Para bang may ibang aroma na nagtatago sa mabangong alingaso ng kape. Wala pang isang minuto ay bumalik na rin si Erwin. Oh, anong sabi? Hindi ko rin nakausap na maayos eh. Putol-putol ang signal. Napapailing na lamang ang lalaking si Erwin. Iinumin sana nila ang kape nang bigla na lamang nakaramdam ng kaba ang lalaking si Roland. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya kapag ininom nila ang kapeng yon ay may mangyayaring hindi maganda. Kaya naman sinenyasan ni Roland ang kaibigan niya. Agad naman siyang naintindihan ni Erwin. Bakit? May problema ba? Ayaw niyo ba ng kape ng tinimpla ko? Hindi. Naiihi lang ako. Nasaan pala yung banyo niyo? Banyo? Sa likod ng bahay namin. Naroon ang banyo namin. O sige, paihi na muna ako ha. Tumangulang sa kanya ang babaeng si Gabriela. Agad naman siyang nagtungo sa banyo. Pagdating niya sa likod bahay, habang umiihi siya, ay naramdaman niyang merong nakatayo sa likuran niya. Akala niya nung una ay si Erwin lang, pero nang lumingon siya, nakita niya ang lola ni Gabriela. Nakatingin lang sa kanya ng seryoso, pero isang bagay ang kanyang napagtanto. Nakita na niya ang mukhang yon ng matanda. Hindi siya maaaring magkamali. Ang matandang yon ay ang matandang nakasagutan nila ni Erwin sa bayan. Nang sumilay ang nakakalokong ngiti ng Ali, dito na nagsimulang mataranta ang lalaking si Roland. Lumapit sa kanya ang matanda at sinubukan siyang dakmain. Pero mabuti na lamang ay nakailag siya. Hindi na siya nagsayang pa ng oras. Agad niyang binalikan ang kanyang kabady. Oh, bakit pre? Ano problema? Tara, umalis na tayo rito. Niloloko niyo lang tayo, pre. Teka, ano ba sinasabi mo? Yung matandang babae na nakasagutan mo sa bayan at yung matandang babae na aswang na naging dahilan kung bakit ka nagkasakit, yun ang lola niya. Aswang silang dalawa. Ano? Sandali, hindi ko kayo maintindihan. Huwag mo na kaming linlangin, Gabriela. Hindi ako tanga, no? Alam ko nang dinala mo lang kami dito para biktimahin. Hindi, nagkakamali ka. Hindi naman kami aswang eh. Mga pangkaraniwang tao lang naman kami. Nakita ko sa likod bahay ang lola mo. Iba ang ngiti niya. May mahaba siyang kuko. Huwag ka na magsalita. Hindi na kami magtitiwala sa'yo. Dahil tsak na lahat ng sinabi mo sa amin kanina ay kasinungalingan lang. Bakit ka ba ganyan? Wala naman kami ginagawang masama ah. Bakit mo kami ginagawa ng kwento? Yang kape na yan may kakaibang amoy. May nilagay ka dyan na kapag ininom namin, mawawala kami ng malay sigurado. Gabriela, kilala ko kaibigan ko. Hindi siya gagawa lang ng basta kwento lang. Naniniwala ako sa kanya na aswang ka. Aswang kayong dalawa ng lola mo. Kung talagang aswang ako at ang lola ko, patunayan nyo. Talagang patutunayan ko na aswang kayo. Agad na may binunot ang lalaking si Roland sa kanyang maliit na bag. Inilabas niya mula roon ang senyoritang baril. Nanlaki ang mga mata ng dalagang si Gabriela. Tila nakilala nito ang baril na yon. Kinalabit ni Roland ang gatilyo. Sa pagkakataong yon ay may narinig na siyang putok mula sa baril na yon. Nakita rin ni Erwin ang malakidlat na nanggagaling sa baril. Nagawang makailag ng babae. Mabilis itong gumapang patungo sa silong ng bahay. Noong mga sandaling yon, kumpirmado na nga nilang aswang ang babae pati na rin ang lola nito. Dahil dito, nabuo ang pagnanais sa kalooban ni Roland na mapuksa ang dalawang aswang. Hindi na niya naisip kung ano ang maaaring panganib na maidulot nito sa kanya. Ang tanging tumatakbo na lamang sa kanyang isipan ay ang mabawasan ng kalaban ng kanilang angkan. Gagi, buti na lang naalaman mo kaagad. Di ko kasi talaga nahalata eh. Dapat nga kanina ko pa nahalata eh. Nakarating pa tayo rito bago ko natuklasan. Bakit ka nga pala may dalang baril? Saka ako nagkukwento sa'yo. Basta, kailangan muna nating lagasin ng dalawang to. Nakiramdam ang dalawang binata habang nasa bakuran sila. Maraan silang naglakad palapit sa bahay. Pagsilip nila sa ilalim ng bahay, bigla na lamang nilang nakita ang matandang babae na nasa bubungan na. Tumalon nito palapit sa kanila. Hilag, buddy! Pero huli na ang lahat. Nahawakan ng matandang babae si Erwin. Nang subukan nitong kumawala ay nasugatan nito sa balikat. Hindi naman nagsayang ng sandali si Roland.
agad niyang binaril ang matanda. Pero dahil hindi pa naman niya kabisado ang paggamit ng mahiwagang baril na yon, hindi rin niya tinamaan ang matandang aswang. Agad yung tumalon papunta sa gilid ng bahay. Nang nabuli naman ito ni Roland, ay hindi na niya yon nakita roon. Ayos ka lang, pre? Oo, ayos lang. Daplis lang naman to eh. Hindi ko mapatamaan eh. Ewan ko ba sa baril na to? Ano gagawin natin ngayon? Wala akong may tulong. Wala akong baril eh. Atras muna. Kakaibang dalawang aswang na ito. Ang bibilis eh. Sinuyod na muna nila ng tingin ng paligid. Maya-maya lang ay agad na rin silang umalis. Habang tumatakbo sila sa kalagitnaan ng kagubatan, naramdaman nilang may sumusunod sa kanila. Kaya naman mas lalo pa nilang binilisan ang kanilang takbo. Nang dumating sila sa taniman ng mga saging, dito na sila hinarang ng maglola. Madilim sa parting yon, kaya naman hindi naging madali para sa magkaibigan ang mga sandaling ito. Saan kayo pupunta? Uuwi? Ha? Akala mo natatakot kami sa'yo? Manigas ka! Ang lakas ng loob mo porque gamit mo ang senyorita. Pero hindi mo naman maitama. Ibig sabihin lang, hindi naman talaga ikaw ang nagmamay-ari niyan. Hindi ka marunong. Sige, iputok mo! Sa kasamaang palad, hindi na naman tinamaan ng ale. Sa halip, sila pa ang inatake nito. Sa kanilang kaliwa naman, naroon ang babaeng si Gabriela. Nakaiwas sila sa mga yon, pero natumba si Erwin at pumaibabo na sa kanya ang dalaga. Buddy! Wisit na babae ito ah! Pagtingin naman ni Roland sa kanyang harapan ay naroon na ang matandang aswang. Kinalmot siya nito pero sa hindi malamang dahilan nakailag si Roland ng mabilis. Maging ang babaeng aswang din ay nagtaka kung papaano niya yon ginawa. Namangha si Roland sa sarili niya sa mga oras na yon. At nang makita niyang nakapaibabaw si Gabriela sa kanya, hindi na siya nagsayang ng pagkakataon. Habang nararamdaman niya ang kakaibang enerhiya sa kanyang buong pagkatao, binaril niya si Gabriela. At sa pagkakataong ito, tinamaan na niya ang babae sa likod. Hindi pa siya nakontento. Sinundan niya pa ng isa pang putok na naging dahilan naman kung bakit nalagutan agad ng hininga ang babae. Anong ginawa niya sa ka? Buddy! Agad na nilapitan ni Roland ang kanyang kaibigan. Pinagbababaril niya ang matandang ali, pero nagagawa pa rin itong makailag. Nagtago ito kung saan at tinig lamang nito ang naririnig nila. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa aking apo. Ikaw lalaki ka. Uubusin ko ang angkan mo. Uubusin namin ang angkan niyong lahat. Hindi kita hayaan na mangyari ang sinasabi mo. Papaslangin ko kayong lahat. Kahit na kailan talaga, kayong mga Tebes ang hadlang sa mga layunin namin. Kayo ang salot sa mga buhay namin. Kayo ang salot. Kaya lumabas ka dyan at tapusin na natin to. Uy, nakakatakot ka na. Parang hindi na ikaw yan ha. Kailangan natin makipagtapangan sa matandang to. Aswang to pre, aswang. Biglang humangin na malakas. Dahil dito, hindi na nila narinig ang mga kaluskos na ginagawa ng matandang babae. Pagtingin nila sa gilid, bigla na lamang lumitaw roon ang matandang babae. Kinalmot sila nito at tinamaan si Roland sa bandang likuran. Tinulak ni Roland ang kaibigan niya at binaril niya ulit ang aswang. Pero dahil sa kirot na kanyang nararamdaman, hindi na naman niya yun tinamaan. Magkakasunod na putok ng baril ang kanyang pinakawalan, pero tinakasan lang siya ng matandang aswang. Kailangan na natin lisanin ang lugar na ito. Ayos ka lang ba? May galos ka eh. Oo, ayos lang ako. Napatingin silang dalawa sa babaeng si Gabriela. Napabuntong hininga na lang sila. Aminadong nanghihinayang si Roland dahil akala nila matinong tao ang babaeng yon. Agad-agad na rin nilang nilisan ang kagubatan. Mabilis din naman silang nakarating sa kalsada. Maswerte namang may napadaan na sasakyan at nakisabay na rin sila roon. Isinama ni Roland si Erwin sa kanyang bahay. Kinontak niya agad si Francis pati na rin si Mr. Young. Maging ang matandang inchik, hindi rin makapaniwala na nakalaban ni Roland ang isa sa mga mababangis na aswang. Belad na pangalan matanda mabangis na aswang. Siya asawa na pinuro aswang.
Hindi ako makapaniwala na ikaw laban sa aswang na mabangis. Ha! Pinahanga mo ko, Loleng. Pero ikaw ingat lagi ha. Kasi yung kalaban mo, delikado, malakas, mabangis, mautak. Nagkataon lang na ikaw dalabalil, senyorita. Hindi sana kaya wala siya gawa sa'yo. Buti, yan la sugat mo. Asawa siya ng pinuno ng mga aswang? Ibig sabihin, alam din niya parte ako ng angkan namin? Oo, alam niya. Kaya si Kolo ikaw kanila kuha. Planado nila lahat. Buti na lang ikaw talino at alam mo, senyorita. Mga siraulong yun. Muntikan pa kami Buti nga napatay ko yung apo niya. Ano yung sabi? Iyong patay ko niya. Oo, napatay ko yung babae. Nasa ibabaw na siya ni Erwin Kaya ayun, binaril ko gamit yung senyorita. Nakaw! Delikadong buhay mo! Pati na rin buong angkan nyo! Kailangan mo na aral paano gamit ang senyorita maayos! Insan, kailangan mong mag-ingat sa oras na aalis ka. Dahil sa ginawa mo, malamang sa malamang, mas bibilisan na nila yung paggawa ng hakbang para maubos ang angkan natin. Mukhang eto na talaga ang oras para sumunod ka sa yapak ni Lolo. Hindi ko kayo maintindihan. Pero base sa mga sinabi niyo parang matagal yun ang kaaway ang mga aswang Napalunok na lamang ng laway si Rolen. Alam niya na sa mga susunod na araw, maaaring magsimula na ang laban niya kontra sa mga aswang. Nawiwindang na lamang siya sa mga nangyayari. Dahil parang kailan lang ay mga rebelde lamang ang iniintindi niyang makakalaban. Pero sa mga puntong ito, alam niyang higit na roon ang maaari niyang makaharap. Kinabukasan, hindi na nagsayang ng panahon si Rolen. Kahit na hindi pa man gumagaling ang kanyang natamong sugat, siya na mismo ang nakiusap kay Mr. Yang na ituro sa kanya ang lahat ng nalalaman sa paggamit ng senyoritang baril. Marami siyang binasang libro, marami siyang inaral na kasaysayan at pati na rin ang ilang ritual na makakatulong upang maintindihan niya ang diwa ng kapangyarihan ng baril. Hindi na napapansin ni Rolen na lumilipas na pala ang araw. Unti-unti na rin niyang nasasanay ang kanyang sarili. Unti-unti na rin niyang natututunan kung papaano ginagamit ang baril. Talagang puspusan na ang pagpapractice mo, Insan Ikaw na talaga susunod sa yapak ni Lolo. Kailangan Sabi sa akin ni Mr. Yang, malaki ang tsansa na bibiglain tayo ng mga aswang na yun. Nananahimik kasi sila. Yun ang nakakatakot. Naabisuhan na ba yung iba nating mga kamag-anak? Oo, nasabihan na namin sila. Buti nga naniwala kaagad sila Paano hindi maniniwala? Ikaw lang naman yata yung hindi nakakalam tungkol sa pagiging manunugis at birador ni Lolo. Nasa kagubatan sila ng tanghaling yon. Nagpapahangin si Rolen habang kumakain ng paborito nitong biko. Habang nagmumuni-muni sila, bigla na lamang nakaramdam ng kaba si Rolen. Oh, bakit? Anong problema? Hindi ko alam Bigla na lang akong kinabahan. Si Mr. Yang ba? Nakausap mo ngayong araw? Kaninang umaga lang. Tinanong niya ako kung kumusta ka na. Puntahan natin si Mr. Yang. Ha? Ngayon na? Oo, hindi ako mapakali. Isinuksok na ni Rolen ang kanyang baril sa tagiliran. Hindi na sila nagsayang ng oras at agad na rin silang tumungo sa kinaroroonan na matandang si Mr. Yang. Makailang ulit silang kumatok, pero walang nagbubukas ng pinto. Nang itulak nila ang pinto, ay saka lamang nila nalaman na nakabukas pala yun. Marahang binuksan ni Rolen ang pintuan. Sa hindi malamang dahilan, lumakas na naman ang kanyang kaba. Nang sumilip na sila sa loob ng bahay, dito na nila nakita ang matandang si Mr. Yang. Nakadapa, may dugo sa sahig. Hindi na ito gumagalaw. Mr. Yang! Lumapit agad si Rolen. Naghihingalo pa ang matanda nang subukan niya itong kausapin. Ikaw, Pag-asa. Ikaw, sa Moriones. Doon sila lahat. Mr. Yang, kumapit ka lang. Dadalhin ka namin sa... Mr. Yang! Uy! Mr. Yang! Kahit anong tawag ni Rolen ng pangalan ng matandang inchik,
ay hindi na ito dumidilat. Tuluyan ang nalagutan ng hininga ang albularyo. At sa puntong yon, nagsimulang mabuo ang puot sa kalooban ni Roland. Kung kailan napapalapit na ang loob niya kay Mr. Yang, saka naman ito mawawala. Bagay na labis niyang kinasama ng loob. Kaya naman isinumpa niya nung araw na yon na hindi matatahimik ang kanyang kalooban hanggat hindi siya nakakaganti. Dahil malapit sa angkan nila si Mr. Yang, sila na ang sumagot ng lahat ng gastusin ng burol at libing nito. Insan, mauna na kami. Dito ka lang ba? Sige, uwi na rin ako maya-maya. Nakatingin lamang si Roland sa puntod ni Mr. Yang, nakatabi lang din naman ang puntod ng kanyang lolo. Nagsarado ang kanyang kamao. Hindi niya pa rin matanggap na sa isang iglap nawala ang albularyo na magiging gabay niya sana hanggang sa huli ng kanyang laban. Mr. Yang, Lolo, huwag kayong mag-alala. Ako ang tatapos sa laban na iniwan ninyo. Mas lalong humigpit ang pagkakasarado ng kanyang kamao. Pinangako niya sa kanyang sarili na kahit na anong mangyari, hindi siya papayag na hindi mapapanagot ang mga aswang sa lahat ng kasamaan nito. Pag-uwi niya sa kanyang bahay, naabutan niyang naroon si Francis. Tila alam na nito ang kanyang gagawin. Tumayo si Francis at lumapit sa kanya. Anong gagawin mo? Wala. Anong ibig mo sabihin? Alam ko na pupuntahan mo yung kinaroroonan ng mga aswang eh. Oo, pupuntahan ko yon at uubusin ko silang lahat. Sasama ako, Insan. Hindi pwede. Laban ko to. Laban mo to. Laban to ng angkan natin. Pinsan mo ako. Parte ako ng pamilyang to. Pero ako lang ang may responsibilidad na tapusin ang laban na to sa mga aswang. Hindi ka kasali rito. Ayaw kitang madamay. Gustuin mo man o hindi, damay ako dito. Kasi magkadugo tayo. At tayo magkakadugo ang punteriya ng mga aswang na yun. Isama mo na ako, Insan. Ito na lang yung tamang pagkakataon para mapatunayan ko sa mga magulang ko na meron din akong ambag sa angkan natin. Di ba hindi ko kaya magsundalo? Kahit man lang sa ganitong pamamaraan, magawa ko man lang. Huminga ng malalim si Roland. Mukhang hindi na niya mapipigilan pa ang binata. Kaya naman hinayaan na lang din niya ito. O sige na, maganda ka na. Ngayon na kagad? Oo, wala tayong sasayanging oras. Ngayong alam ko na kung nasaan sila matatagpuan, ako na mismo pupunta sa kanila. Sige, sama niyo na rin ako. Sabay na napalingon na magpinsan sa pintuan. Nakita nila roon si Erwin. Itim ang lahat ng suot nito at meron na ring dalang armas. Narinig kita kahapon kanina, buddy. Kaya naisip ko na maganda na rin dahil gusto kitang tulungan. Buddy, labas ka rito. Problema ng pamilya namin to. Kung ganon, hayaan mong gawin kong daylan ang mga kasamahan natin pinaslang ng mga aswang. Gusto ko silang iganti. Pero hindi sila mga pangkaraniwan. Nakita mo naman kung paano nila tayo atakihin nung gabing yon. Alam ko, kaya nga hinanda ko na sarili ko para sa mga oras na ganito. Isama na natin siya, Insan. Mas marami, mas maganda. Buddy, tandaan mo magkabady tayo. Ang laban mo, laban ko rin. Yun ang turo sa atin ni Major Teves nung nabubuhay pa siya. Isang malalim na paghinga na naman ang nagawa ni Roland. Kalaunan, nakumbinsi rin siya ng dalawa. Sa parehong gabi, umalis silang tatlo. Gamit ang sasakyan ni Erwin ay bumiyahe sila patungo sa nayo ng Moriones. Ang lugar na kilala sa bentahan ng lambanog sa kanilang lugar. Pero lingid sa kanilang kaalaman na meron palang nagtatagong mga aswang doon. Astig nitong sasakyan mo, Erwin. Ang ganda. Ang sarap imaneho ng manobela, oh. Focus ka lang sa daan. Madilim ang dinaraanan natin. Baka bigla tayo maaksidente. Nakafocus naman ako eh. Ay, teka, Roland, Insan. Paano pala natin malalaman kung aswang ang isang tao? Paano natin malalaman kung sino kalaban natin? Kaya ko nang maramdaman ang presensya ng mga aswang. Totoo pala talaga yung mga ritual na ginagawa ni Mr. Yang sa'yo eh, no? Nakatulong talaga eh. Parang hindi ka na normal na tao ngayon. Sa totoo lang, buddy, hindi pa rin ako makapaniwala na ito ka na. Nalalaban ka na sa mga aswang. Akalain mo yun? Mas malala pa yung kakalabanin mo ngayon?
Mas mahirap pa itong misyon na ito kaysa nung nasa army pa tayo eh. Hindi ko rin inaasahan na ako ang susunod sa yapak ni Lolo eh. Yung mga nangyari sa buhay natin ngayon, yun ang naging senyales na maging ganito ako. Kaya mamaya, ihandaan niyo ang sarili ninyo. Ikaw Francis, marunong ka ba talagang humawak ng baril? Kahit na hindi ako nagsundalo, marunong naman ako. Nag-aral din naman ako niyan eh. Kaya wala kayong dapat na ipag-alala sa akin. O sige, sabi mo yan eh. Namayan niyang katahimikan sa loob ng sasakyan. Tahimik lamang sila habang tinatahak ang biyahe. Si Rolin, wala siyang ibang iniisip kundi ang mga mangyayari. Alam niya sa kanyang sarili na handang-handa naman siya. Pero kahit na ganon, hindi niya pa rin maiwasang hindi mabahala. Hindi niya minamaliit ang kakayahan ng mga aswang, kaya kahit na may kakayahan siyang pumaslang, hindi pa rin siya nagiging kampante. Tumigil ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Nagtaka naman sila nang marinig na parang may kumalabog sa makina. Erwin, may problema yata ang makina ng sasakyan mo eh oh. Mukhang pinipigilan ka talagang sumama. Iwan na lang natin tong sasakyan. Malapit na rin naman to sa Moriones eh. Ha? Sigurado ka? Oo, luma na rin kasi yung sasakyan na to eh. Balikan na lang natin to bukas. Kung ganun eh, tara na. Iniwan nila ang sasakyan sa gilid. Sinimulan na rin nila ang paglalakad. Dumaan lang sila sa gilid ng medyo may kadiliman. Iniiwasan kasi nilang may makakita sa kanila dahil baka paghinalaan sila ng mga rebelde. Mahabang baril kasi ang dala ni Francis at Erwin. Kung sakali mang dumating tayo sa puntong kailangan nyo ng mamili, piliin nyo lang palagi yung sarili nyong kaligtasan ha. Hindi pwedeng mamatay tayong lahat. Kailangan may makaligtas. Mas maganda kung lahat tayo ay makakabalik ng buhay. Napatangon na lamang ang dalawang lalaki. Habang papalapit sila ng papalapit, nakakaramdam na rin ng kaba si Rolen. Hindi nagtagal, natanaw na rin nila ang kabilang nayon. Maliwanag at mukhang masigla ang lugar na yon. Sa unang tingin, iisipin na tila pangkaraniwang lugar lamang yon. Pero sa malayo pa lang, nararamdaman na ni Rolen ang mga presensya ng mga aswang. Ihandaan niyo mga sarili ninyo. Papasok na tayo sa lugar nila. Buddy, kilala mo ba yung pinakapinuno nila? Oo, sinabi na sa akin ni Mr. Yang yon. Kung sino yung mararamdaman kong pinakamalakas, yun na yon. Nagmamadali silang makalapit sa nayon ng Moriones. Dumaan muna sila sa gilid para walang makaalam ng kanilang gagawin. Nung oras na yon, isa sa problema nila ay kung paano nila hahanapin ang kinaroroonan ng pinuno ng mga aswang. Sinusubukan kasing pakiramdaman ni Rolen ng paligid, pero wala silang mararamdaman na kakaibang presensya. Anong balita, Insan? Hindi ko siya maramdaman dito. Mukhang may kakaiba siyang ginagawa para hindi siya matagpuan. Anong balak mo ngayon? Walang ibang choice. Una natin papaslangin ang mga aswang na narito. Palalabasin natin siya sa pambubulabog natin. Mukhang peligroso yung iniisip mo, Insan. Pero sige, palag-palag na yan. Nakikita niyo ba yung kumpulan na yon? Lahat yan aswang. Pagbilang ko ng 3, lalabas tayo. Rarat-ratin natin kaagad ang mga yan. Sigurado ko ba mga aswang yan? Baka mamaya mga tao lang pala yan. Nako, maging kriminal pa tayo. Kung wala kang tiwala sa pakiramdam ko, mabuti pa umuwi ka na lang. Francis, sa aming mga sundalo, kailangan mong pagkatiwalaan na sinasabi na mas nakakaalam. Yung kasi magiging gabay natin. Okay, sige na. 1, 2, 3. Naunang lumabas sa pinagtataguan ng lalaking si Rolen. Gamit ang senyoritang baril, pinaputukan niya ang mga aswang na nasa gilid. Habang ang dalawa naman ay niratrat ang mga nasa tindahan. Nagpulasan ang mga aswang. Si Rolen naman ay nauna ng lumapit. Isa-isa niyang pinagpapapaslang ang mga aswang. Kada tatamaan niya ay bulagta agad at unti-unting naaagnas. Yun ang epekto ng mahiwagang baril na may mutya ng pangil ng kidlat. Wala tayong ititira! Uubusin natin ang lahat ng yan! Francis, kaya pa ba? Oo naman oh, ang saya nga eh.
Para mga natatarantang pusa ang mga aswang habang pilit na iniiwasan ng mga balang pinakakawalan nila. Sa mga unang minuto, marami-rami na rin silang napaslang. Marami na ang nakabulagtang aswang sa daan. Mararamdaman ang galit ng mga nilalang sa kung papaano umangil ang mga yon. Sandaling natigil ang putukan nang wala na silang nakikitang aswang sa paligid. Pero nararamdaman pa rin ni Rolly ng presensya ng mga yon. Batid niyang nagtatago lamang ang mga aswang sa kung saan. Ilabas niyo pinuno ninyo! Ubusin namin kayo lahat, sige kayo! Walang tumutugon sa kanila. Pero mga ilang sandali lang, nakarinig na si Rolly ng mahinang palakpak. Pagtingin nila sa gilid, nakita ni Rolly na matandang si Miranda, ang babaeng hindi niya nagawang paslangin nang takasan siya nito. Ang lakas din naman ng loob niyong dumayo sa mismong balwarte namin. Ito ba ang pamamaraan mo ng pagsasayang ng buhay? Ilang beses na pinaputukan ni Rolly na matandang babae pero hindi niya ito matamaan. Tumatawa-tawa pa ang matanda sa kanya. Tila minamaliit lang ang kanyang kakayahan sa pag-asinta. Buddy, insan, kayo nang bahala sa iba. Ako na munang bahala sa matandang to. Sige, dito na muna kami. Halika na, Francis! Tumungo sa kabilang direksyon ng dalawang binata, habang naiwan naman si Rolly sa harap na matandang babae. Nakatayo ang ali sa itaas ng bubungan. Tila hindi na yon nababahala pa sa hawak-hawak niyang baril. Kupas na ang baril na yan, iho! Ilang henerasyon nyo na ang gumamit niyan. Kaya sa henerasyon mo, madali na lang yan tapatan. Hindi ako mapapaslang ng baril na yan. Nagsasayang ka lang ng oras pa. Wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin, mapas lang kita sa kahit na anong paraan na alam ko. Tatapusin kita agad, tanda. Kapag natapos na kita, isusunod ka naman ng asawa mo. Ikaw, gustong tumapat kay Lakay? Alam mo ba kung ano sinasabi mo? Walang-wala ka pa sa kalingkingan niya. Hindi mo ba naiintindihan kung bakit hindi siya humaharap sa'yo? Kasi ako lang ang kalibel mo. Dami mo pang satsat. Umatake ka na, tanda. Ang incheck na albularyo, hindi mo ba itatanong kung ano ang ginawa ko sa kanya? Pinahirapan ko lang naman siya. Binugbog siya ng mga kasama ko at pagkatapos ay kinalmot ko siya ng marami sa kung saan saang parte ng katawan niya. Napakasarap ng pakiramdam na makitang nahihirapan ng taong hadlang sa amin. Kung naroon ka, siguradong mas magiging masaya ako. Dahil nakita ko sana kung ano ang nararamdaman mo kung nawalan ka ng manimik ka! Hindi na nagsayang pa ng oras si Rolly. Agad niyang pinagbababaril ang matandang babae. Pero kagaya pa rin ng kanina, hindi niya pa rin ito matamaan. Masyadong mabilis sa matanda. Nakakadagdag hirap pa para sa kanya ang mga kabahayan na minsan pinagtataguan din ng ali. Dito ka na mamamatay kasama ng dalawang kaibigan pa! Maya-maya lang, naramdaman na lamang ni Rolly na nasa likuran na niya ang ali. Huli na ng tangkain niyang makailag. Tinamaan na siya nito ng mahaba nitong kuko. Mahabang pagkakakalmot sa kanya. Kaya naman tila napatigil siya sandali. Dumistansya siya sa matanda. Anong problema? Bakit hindi mo gamitin yung ginawa mong pag-ilag ng mabilis nung una? Bakit hindi mo na kaya? Kasi hindi naman talaga ikaw ang karapat-dapat na humarap sa aming mga aswang. Hindi nakapagsalita si Rolly. Tila natanggal ang angas niya noong mga sandaling yun. Sinubukan niya pa ulit na gamitin ang baril na senyorita. Pero sa kasamaang palad, hindi niya pa rin tinamaan ang ali. Nakakaroon na siya ng pagdududa sa kanyang sarili sa mga pagkakataong ito. Pakiramdam niya, hindi na rin niya magagamit ng matino ang baril. Yung pa naman sana ang inaasahan niyang makakapaslang sa lahat ng aswang. Bumuntong hininga na lamang siya. Pag-atake ulit na matanda, tinamaan ulit siya, dahilan para matumba siya. Pero agad din naman siyang bumangon kahit na nawawalan na siya ng balanse. Mukhang wala na naman ako mapapala sa'yo ngayon. Kaya mas maigi nang tapusin na kita. Ha, pasensya ka na. Hindi ka na aabot kay Lakay. Hanggang sa akin ka lang. Huwag kang maging kampante, tanda. Baka nakakalimutan mo. Ginawa ng Diyos ang tao na mas mataas sa lahat. Sa paningin ko,
Isa ka lang hayop na nagkatawang tao. Kaya kahit sindakin mo ako, hindi mo ako masisindak. Hindi ako takot mamatay. Kasi kung takot ako mamatay, hindi ko na sana mapapaslang ang apo mo na nagpapanggap. Visit ka talagang lalaki ka. Pagbabayarin kita sa ginawa mo sa apo ka. Akmang aatake na naman sana si Aling Miranda nang biglang dumating si Erwin. Binaril nito ang matanda. Umilag naman si Aling Miranda. Pero dahil doon, sandaling nawala ang atensyon ng Ali kay Rolen. Nagkaroon ng pagkakataon si Rolen na barilin na matanda. Agad niyang pinaputukan si Aling Miranda at sa wakas, tinamaan na yon sa kanyang dibdib. Sinubukan pa ng matandang aswang na makatalon, pero hindi na nito kinaya ng barilin pa ito ni Rolen ng ilang sunod-sunod. Dami mo kasing dinadaldal eh. O ayan, nauna ka tuloy. Nakatingin sa kanya ang matandang babae. Tila may gusto itong sabihin na hindi na rin naituloy. Wala pang isang minuto, unti-unti na rin itong naging abo. Marami pa ron. Tara, respondihan natin si Francis. Nagmamadali silang nagtungo sa kinaroroonan ng kanyang pinsan. Saktong dating nila dahil malapit-lapit na ring mawalan ng bala si Francis. Akala ko iniwan niyo na ako eh. Pwede ba naman yun? Niratrat nila ng niratrat ang mga aswang na patalon-talon sa mga bahay at puno. Sa mga puntong ito ay unti-unti na rin nilang nalalagas ang bilang ng kanilang mga kalaban. Maya-maya pa, tumigil na ang putukan nang wala nang nagpapakita sa kanilang aswang. Iandaan niyo sarili niyo. Nandito na siya. Sinong siya? Ang pinuno ng mga aswang, ang tinatawag nilang lakay. Naririnig ni Rolen ang mabibigat na yabag ng isang nilalang. Noong mga sandaling yon, bigla na lang din siyang nakaramdam ng kaba. Tila nagwawala ang kanyang dibdib. Hindi niya mapigilan. Kakaiba ang dulot ng presensya ng aswang na nararamdaman niya. Tingnan niyo yun oh! Pagtingin nila sa kaliwang banda, nakita nila ang matandang lalaki na naroon. Naglalakad ito ng kalmado. Para bang walang nangyayaring gulo. Nang makalapit na ito sa kanila, ay saka lamang ito huminto ng paglalakad. Hindi naman nagsayang na pagkakataon si Rolen. Agad niyang pinagbababaril ang matandang lalaki. Tinatag niya yon ng bala sa dibdib. Pero sa kasamaang palad, hindi man lang yun tinablan. Bumaon lang ang bala sa katawan ni Lakay pero wala namang nangyari. Gagi, hindi tumatalab sa kanyang senyorita. Alam mo ba kung bakit hanggang ngayon ay nabubuhay pa rin ako? Isa lang ang kasagutan. Yun ay dahil hindi naman ako napas lang ng mga pinuno ninyo. Kaya isang malaking kalokohan niyang baril pa rin na yan ang gusto mong gamitin laban sa akin. Hindi kaya nasabihan na mas nakatatanda sa'yo na matagal ko nang inaral ang baril na yan. At ngayon, hindi na ako mamamatay ng dahil lang dyan. Anong klaseng nilalang ka? Isa pa rin naman akong aswang. Pero hindi ako kagaya ng mga aswang na inaakala mo. Kaya kung umaasa ka na may maiuwi kayong tagumpay, nagkakamali kayo. Sa sobrang bilis sa matandang lalaki, hindi nila namalaya na inago na pala kay Erwin at Francis ang hawak-hawak nitong baril. Tanging ang baril na senyorita lamang ang hindi nahawakan ni Lakay. Sinubukan ni Francis at Erwin na labanan ng mano-mano ang matanda. Ang kaso nga lang, binalibag lang sila nito sa gilid. Hindi kayo ang gusto ko makalaban. Mga bida-bida kayo! Lumunok ng laway si Rolen. Kinakabahan na siya sa mga sandaling yon. Hindi niya alam kung papaano niya tatalunin ang kalaban niya gayong hindi naman ito tinatabla ng armas na kanyang inaasahan. Kung ako sa'yo, lumuhod ka na lang sa harapan ko at magmakaawa para sa buhay mo. Baka sakaling magbago pang isipan ko. Mas pipiliin ko pang mamatay na lang kaysa lumuhod sa harapan ng isang nilalang na kahit kailan hindi ko magugusto ang bigyang pugay. Muling pinagbababaril ni Rolen si Lakay. Kahit na hindi naman nauubos ang bala niya, ay wala pa rin yung talab. Tinatawanan lang siya nito. At tila ginagawang laro-laro lamang nito ang laban nila. Maya-maya pa, bigla na lang din niyang naramdaman ang kamao ni Lakay sa kanyang tiyan.
Sa lakas ng suntok ay namilipit sa sakit ang binata. Napahiga agad siya at hindi makagalaw. Pahihirapan kita ngayon hanggang sa mapagtanto mo na mas mainam lang lumuhod ka kesa mabugbog. Pinagsisisipa siya ni Lakay sa kung saan-saan. Bawat tadyak sa kanya ay ramdam niya ang bigat ng mga paa nito. Sa mga oras na ito, himala na lamang ang inaasahan ni Rolen. Hindi na kasi niya alam kung ano ang gagawin. Pakiramdam niya, yun na ang huling sandali ng kanyang buhay. Pasuko na sana siya sa mga sandaling yon pero meron siyang naramdaman habang hawak pa rin niya ang senyoritang baril. Nakakatuwang makita na ang inaasahang magliligtas sa inyong angkal ay naririto. Nasa harapan ko at hindi makagalaw. Mahinang nilalang. Huwag ka na muna magdiwang. Ngayon naiintindihan ko na. Naiintindihan ng ano? Ano ba pinagsasabi mo? Naiintindihan ko na kung ano ang tunay na kapangyarihan ng senyorita. Ha? Ginamit ni Rolen ang natitira niyang lakas para kunin ulit ang baril na senyorita. Paghawak niya nito, malakas na liwanag ang sumilaw sa kanilang lahat. Ang liwanag na yon ay nanggaling sa mismong baril. Tumagal ng halos 30 segundo ang liwanag. Nang mawala na ito, nakita na lamang ni Lakay na nakatayo na ulit si Rolen. Meron itong hawak-hawak na espada na parang hugis kidlat. Teka! Paano nangyari yan? Sa wakas, nailabas ko na rin ang tunay niya kapangyarihan. Magagamit ko na rin ang tuluyan ng tunay na kapangyarihan ng mutya ng pangil ng kidlat. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Pero tatapatan kita! Agad na nagbago ang anyo ni Lakay. Naging halimaw na ito. Pero sa puntong ito ay wala nang nararamdaman kahit na anong pangamba ang binata. Agad-agad na rin itong lumapit doon. Umatake si Rolen. Pagagupit niya ng hawak na espada, naglabas ito ng malakas na kuryente. Para itong kidlat na kumikislap. Tinamaan niya si Lakay sa katawan. Nalapnos kagad ito na naging dahilan para mas lalo itong magalit. Walang iya ka! Nagmamadaling makalapit sa kanya si Lakay. Pero sa kasamaang palad, hindi naman yun nagtagumpay na makatama kay Rolen. Ibang level na ang galaw ng binata sa mga oras na ito. Hindi na ito normal. At parang kalkulado na rin ni Rolen ang kilos ng kanyang kalaban. Ganun kabilis nagbago ang ihip ng hangin para sa laban na yon. Oh, bakit? Nagtataka ka ba? Nababahala ka na ba sa ngayon? Kahit na dihado, hindi pa rin nagpatinag ang aswang na si Lakay. Ginamit na nito ang kakaiba nitong lakas. Ibang level na rin ang bilis ni Lakay. Pero kahit na ganon, nagagawa pa rin itong tapatan ni Rolen. Sa katunayan, tila si Rolen naman ang naglalaro. Parang minamani-mani lamang ito ang pag-ilag kay Lakay. Bagay na ikinainsulto naman na matandang lalaki. Kaya mas lalo lang itong naggalit sa kanya. Bakit? Bakit hindi kita matamaan? Ako ang pinakamalakas rito! Ako! Tanggapin mo na ang katotohanan na kanina ka lang malakas. Malakas ka lang kapag mahina ang kalaban mo. Tapos na panahon mo, tanda! Hindi mo na kaya ang henerasyon na ito! Hindi yan totoo! Tumalo na matandang lalaki sa likuran ni Rolen. Nakalmot siya nito sa likuran pero wala siyang maramdaman. Hindi yun tumalab sa kanya. Nang makabuelo siya ng umatake, hiniwa niya ang kanyang kalaban. Tinamaan naman ng matandang si Lakay sa kamay. Naputol ang dalawang daliri nito. Lapnos din ang kamay nito na parabang literal na nakidlatan. Buwisit! Tapusin na natin ang laban na to! Ano akala mo sa akin? Magpapatalo na lang ng ganito? Bigla na lamang lumapit si Lakay kay Francis na kababangon lang. Akmang itatarak na sana ni Lakay ang mahaba nitong kuko pero bigla na lamang nakalapit din agad si Rolen. Tinaga niya ng espada si Lakay. Nang makadistansya ito, agad niyang sinundan ng isa pa.
Hindi pa nakontento si Rolen, itinarak niya ang espada sa tiyan ni Lakay. Dahilan para mapatras na yon at mapasandal na lamang sa bahay. Hindi! Hindi ito pwede! Ito na ang katapusan mo ng pamamayagpag mo bilang pinuno ng masasamang nilalang. Kailangan mo nang tanggapin na hanggang dito ka na lamang. Itinaas na ni Rolen ang kanyang espada. Merong tumamang malakas na kidlat sa espadang yon. Pagkatapos, agad na itinarak ni Rolen ang espada sa kaliwang dibdib ni Lakay. Nung mga sandaling yon, tuluyan na ngang natalo ang pinuno ng mga aswang. Ang galing mo. Saan galing yung espadang yan? Ito ang tunay na anyo ng senyorita. Hindi lang siya basta baril. Isa rin siyang makapangyarihang espada. Sabi ko na nga ba, espesyal talaga yung baril na senyorita na yan eh. Kasi parang ang boring naman kung puro putok lang, di ba? O nasaan si Erwin? Doon siya pinalibag eh. Ay! Tulungan niyo ako makatayo rito! Ang sakit ng balakang ko! Agad naman nilang nilapitan ng lalaking si Erwin. Umiinda-inda pa ito ng sakit nang maibangon na nila ito. Bago nila nilisan ang lugar na yon, siniguro na muna nilang wala nang matitirang mga aswang. Kaya naman, pinagpapapaslang lahat ni Rolen ang mangilan-ngilan pang aswang na naroon. Pagkatapos, naglakad na rin sila palabas ng lugar na yon. Para silang nasa pelikula na slow motion. Ang paglalakad na may pausok pa sa gilid. Makalipas ang ilang araw, payapa na rin ang kaisipan ni Rolen. Wala na siyang iniisip pa na aswang. Ang tanging iniisip na lamang niya sa oras na yon ay kung magbabalik pa siya sa serbisyo bilang sundalo. Buddy, pasensya ka na kung naabala kita ng ganito kaaga ha. Pero gusto ko lang sana kitang tanungin eh. Babalik ka ba sa pagsusundalo? Napabuntong hininga si Rolen habang hawak-hawak nito ang isang tasa ng kape. Ilang araw na rin kasi niyang pinag-iisipan ng bagay na yon. Hindi naman kita minamadali ha. Pag-isipan mo lang na maigi. Ako kasi, babalik ako eh. Kasi gusto kong patunayan sa sarili ko na talagang kaya ko. Isa pa, wala naman ako naging problema sa serbisyo ko eh. Sadyang nasuspindi lang tayo dahil si Raulo yung mga nakakataas sa atin. Uy, naano nga yung boses mo? Baka mamaya may makarinig ng sinasabi mo eh. Eh totoo naman eh. Si Raulo ang mga mas nakakataas sa atin eh. Sana nga sa Maynila ako madestino. Wasak ang sistema rito sa atin eh. Baka bumalik din ako. Ha? Sigurado ka ba? Baka naman nabibigla ka lang. Babalik talaga ako. Gusto kong sundan ang yapak ni Lolo. Hindi lang sa pakikipaglaban sa mga aswang pati na rin sa pagsiservisyo sa bayan. Eh paano yung tungkulin mo bilang tagapagtanggol ng angkan ninyo? Hindi ko pa rin naman yung pababayaan. Ngayong wala na ang mga aswang, oras naman para ipagtanggol ko ang bayan. Hanip, kaya hindi talaga ako nagkamali na ikaw ang kinaibigan ko eh. Ay, siya nga pala. Mamayang gabi, may salo-salo rito sa bahay. Punta ka ha. Naku, kakaya naman. Hindi naman ako parte ng pamilya niyo eh. Hindi bagay sa'yo mahiya, no? Pumunta ka. Kapag hindi ka pumunta, ipapasundo kita kay Francis. Natawa na lamang si Erwin sa kanya. Tinapik siya nito sa balikat at sandaling nag-akbayan. Samantala, pagdating ng hapon, tumungo naman si Rolen sa sementeryo para dalawin si Major Teves at si Mr. Yang. Kasama niya si Francis habang nakaharap sila sa puntod. Lolo, Mr. Yang, nandito na ako. Nagbalik ako dala ang tagumpay natin laban sa mga aswang. Kung nasaan man kayo ngayon, sana masaya kayo sa nagawa namin. Sana proud kayo sa akin. Lo, sayang wala ka na no? Nakita mo sana kung gaano kahusay si Rolen sa pakikipaglaban. Idol ko na tong pinsan ko na to ngayon. Siya ang gagawin kong bida sa ginagawa kong libro. Ikaw talaga. Masyado mo naman pinalalaki ulo ko eh. Di, totoo naman insan eh. Ang astig mo talaga. Nag-akbayan na lamang ang dalawa habang kinakausap ang puntod ng dalawang matanda. Masaya si Rolen kahit wala na ang dalawang matandang naging mahalaga sa kanya.
At sa bagong kabanata ng kanyang buhay, susubukan naman niyang tularan ng kanyang lolo sa pagiging mabuti at epektibong alagad ng bayan. Wakas. Tuwid na tuwid ang tayo ni Rolen habang kaharap niya ang Major na si Teves.